Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa pagkakataon muli na ipinagkaloob mo po sa amin sa oras na ito na kami po ay nagsama-sama upang mag-aral ng iyong salita. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa iyong harapan na ikaw po ang kumilos sa amin, na buksan mo po ang puso ng bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Tulungan mo po na maunawaan nila ang iyong salita sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Kami po ay mahina at wala kaming kakayahan, kaya hinihiling namin na kumilos ka po sa bawat isa. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyong salita at hindi po ang aking sariling opinyon o sarili kong manakaisipan. Kaya Lord, mula sa simula hanggang sa matapos, sa banal na Espiritu lamang po kami umaasa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral ng Biblia. Ulitin ko po ulit yung Bible verse na lagi nating inuuna. Roma chapter 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. So dahil sa pakikinig po nanggagaling yung pananampalataya, pakiusap po ulit na mag-focus po tayo, kalimutan muna yung mga gumugulo sa isip, mga problema. So isang tabi muna natin, mag-focus po tayo sa pakikinig ng salita ni Kristo. Kung makikinig po kayong maigi, I'm sure matatapos niyo yung Bible seminar na sigurado na po kayo sa inyong kaligtasan. So, magkakaroon lang tayo ng review kung paano natin malalaman na totoo ang Biblia. So, kung talagang totoo ang Biblia, dapat may mga ebidensya, patunay at katibayan. Yun pong mga kwento na nangyari noon. Yan yung pinag-aralan natin nung ikalawang araw. Part 1 po iyan. Sa loob niyan, pinag-aralan natin yung Eden Garden. So, Eden Garden, Noah's Flood, Torre ng Babel, Sodoma at Gomorrah, maging yung Red Sea Crossing. Lahat ng yan, may mga ebidensya na totoo po ang Biblia. Ang ibig sabihin niyan, ang Biblia po ay totoo, hindi po ito katang-isip o gawa-gawa o hindi ito alamat, kundi yung Biblia ay totoong salita ng Diyos. Pinag-aralan natin kahapon, yung part 2, kung paano natin malalamang totoo ang Biblia. Dapat naganap, nagkatotoo at nangyari, yun po mga propesiya o pangako ng Diyos. Tatlong bagay lang po yung pinag-aralan natin kahapon, Israel recovery, nangyari o hindi? Nangyari. Mga tanda ng katapusan ng panahon, nangyayari po o hindi? Nangyayari. Jesus second coming, nangyari? Hindi pa. Hindi pa dumadating ang ating Panginoong Jesus ngayon. Pero, mangyayari po yan. Mangyayari yan, may mga signs. Makikita muna natin yung mga tanda, nakikita na natin lindol, taguto, mga sakit. So, malapit na tayo sa Jesus second coming. So, kaya ngayon, pag-aaral natin yung napakahalaga, yan po yung part 2. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos po ay buhay. Buhay ang Panginoong Diyos. Ngayon, tatanungin ko po kayo. Naniniwala ka ba na mayroong Diyos? Naniniwala po kayo? Okay. Naniniwala ka ba na totoo ang Biblia? Kasi, kung hindi kayo naniniwala na totoo yung Bible, na ito talaga yung salita ng Diyos, mahirap maligtas ang isang tao kung hindi niya paniwalaan totoo ito. Kasi nandito yung kaligtasan. Kahit ituro ko sa inyo yung kaligtasan laman ito, kung hindi naman kayo naniniwalang totoo ito, wala din itong bisa sa inyo. Magkakaroon lang po ng bisa sa isang tao yung kaligtasan kung maniniwala siya dito po. Ngayon, anong asal kailangan natin habang nakikinig ng salita ng Diyos? Hebrews chapter 3 verse 15 sabi, gaya ng sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. So kung marinig ninyo yung tinig, ito po, yung tinig ng Panginoon, yung mga Bible verses na yan, huwag daw pong patigasin ang inyong puso. Ano yung matigas na puso? Narinig niya na, bawal, mali yan, ginagawa mo. Pero sa isip niya, hindi. Mas tama to. Dito na ako ipinanganak. Dito na ako mamamatay. Pero walaan niya. So, kapag sinabi ng Biblia na mali ang isang bagay na pinaniniwalaan natin, yung halimbawa, may nakagisnan ka mula nung bata ka pa, na sa isip mo, yun ang tama. Sa isip mo. Pero sinabi ng Biblia na mali, kailangan mong alisin yun. Huwag ipilit yung sa hindi. Mali ang Bible, mali. O kapag ganyan, hindi tayo magkakaroon ng tamang pagkaunawa. Kailangan alisin yung maling pagkaunawa, tanggapin yung nakasulat sa Biblia. Huwag patigasin daw ang puso. Naunawaan niyo po? So, napakahalaga po nito. Pag-aaral natin ngayon, kung sino ako sa harapan ng Diyos.
check up ngayon ng ating espiritu. Titingnan natin kung sino ako sa harapan ng Diyos. Sabihin niyo po, ako. Opo. Ibig sabihin, mahalaga ay ako. Yung sarili niyo lang, hindi yung katabi ninyo. Kaya pakiusap, huwag muna ninyong pansinin yung katabi niyo. Sarili niyo muna ang isipin niyo, ako. Dahil yung kaligtasan, individual. Hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos na, kunyari, nag-rapture. Sabi mo, Lord, hindi ka naligtas, naiwan ka sa rapture. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, kinikiliti po kasi ako nung katabi ko, kaya hindi ko po naintindihan yung kaligtasan eh. Hinaharot po kasi ako ng katabi ko. So, dapat, nabigyan na kayo ng pagkakataon ng Diyos, mag-focus na po kayo. So, pagkatapos ito, pwede niyang gawin kung anong gusto niyo. Pero pakiusap, habang nag-aaral tayo, mag-focus muna po kayo. Kasi, ngayon pa i-check up ng inyong espiritu. Kung titignan niyo dito, time to check your spiritual status. Ang i-check natin, yung kalagayan ng iyong espiritu. Yung doktor, yung Holy Spirit. Jesus, yung gagamitin nating pang-check up, yung Biblia. Yung pasyente, lahat ng narito. Pasyente tayong lahat. Spiritual, hindi po physical. So, tinan niyo yung number 1. Number 1, ito physical. Kapag may naramdaman kang kakaiba sa iyong katawan, pupunta ka sa doktor para magpa-check up. Kunyari, sinabi ng doktor na meron kang sakit na cancer, bibigyan ka ng doktor ng reseta, o operahan, o bibigyan ka ng gamot. Matapos na matanggap mo yung reseta, kung ikaw ay susunod sa sinasabi ng doktor, pwede kang mabuhay. Pero kung babaliwalain mo yung sinasabi ng doktor, pwede mong ikamatay. Yan po ang nangyayari physical. Naunawaan niyo po? Kaya, nagpa-check up kayo sa ospital, may responsibilidad na dapat gawin ng isang pasyente. Kailangan maging tapat siya sa doktor. Kunyari, tinanong ka ng doktor, Dok, ay sabi ng doktor sa'yo, Iho, anong masakit sa'yo? Kunyari, sumasakit yung likod mo dito. And pag tanong siya ni doktor, anong masakit sa'yo? Iho, sabi, in-x-ray ka na, lahat-lahat. Lumabas yung resulta. May cancer ka sa buto. Kasi sumasakit dito sa'yo. Ngayon, nalaman, lumabas sa result, may cancer ka. Ngayon, pinakita na sa'yo yung result ng check-up. Iho, may cancer ka. Ito yung result. Ngayon, kung sabi ng pasyente, Dok, hindi totoo yan. Hindi nakahakimbot pa naman ako. Kapag ganun, mapapagaling po ba yung pasyente? Hindi. Kailangan maging tapat yung pasyente. Kung ano yung masakit, sabihin niya. Kung ano yung result, ayon dun sa kailangan tanggapin niya. Naunawaan niyo po? Ganon din ngayon. Sa oras na ito, hindi tayo nandito para ipahiya, hatulan, husgahan yung bawat isa. Hindi. Hindi yung purpose natin. Nandito tayo para i-check ang ating sarili sa pamamagitan ng Biblia. Ano yung problema natin? Ano yung sakit natin? Pag-aaralan natin yan dito. Ano yung sakit ng ating espiritu? Sa pamamagitan po ng session na ito. Kaya, tatanungin ko muna kayo bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Nakakagawa po ba kayo ng kasalanan o hindi? Opo. Mahalaga maging tapat po tayo sa ating sarili. Sabi ko sa'yo, maging tapat. So, pag-iisipan natin ngayon, nakakagawa po o hindi? Nakakagawa. Sabi ng iba, lahat naman ng tao nakakagawa ng kasalanan eh. Pero, huwag niyong isipin yung ibang tao. Yung sarili mo lang. Kasi minsan, nakakagawa po ba kayo ng kasalanan o hindi? Ang sagot niya, lahat naman po tayong tao nakakagawa. Huwag na nating idama yung iba. Sarili lang natin. Ako ba? Nakakagawa ng kasalanan o hindi? Nakakagawa po o hindi? Nakakagawa. So, pag-iisipan natin ngayon, bakit ako nakakagawa ng kasalanan? At bakit ako naging makasalanan? I-check natin. Gumagawa ako ng mabuti, gusto kong gumawa ng mabuti, pero nakakagawa pa rin ako ng mali. Bakit kaya? Balikan natin yung paglikha ng Diyos sa tao sa Genesis chapter 1 verse 27. Sabi, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya, nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sabi, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Ano yung larawan ng Diyos? Ang Diyos po ay espiritu. Nung nilikha ng Diyos ang tao, inilagay sa atin yung espiritu.
naninirahan yan sa ating katawan. Yan yung larawan ng Diyos. At yung unang taong ito na nilikha ng Diyos, nilagay doon sa halamanan ng Eden, isang napakagandang lugar, kung saan hindi kailangan magtrabaho ng tao. Ang kailangan niya lang gawin, magpuri, sumunod sa Diyos, sumamba sa Diyos dahil ibinigay na sa kanya lahat ng kailangan niya para mabuhay siya. Ngayon, nagbigay ang Diyos ng unang utos sa tao. Yan. Genesis chapter 2, verse 16 and 17. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang nakakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Yan po ang sabi ng Diyos. Pwede mong kainin lahat, bawal ang isa. Ano yung isang yon? Yung mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi po mansanas yan. Walang mansanas na nakasulat sa Biblia, kundi punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi natin alam kung anong itsura niyan, basta yan ang nakalagay sa Biblia. Pag kinain nila, ano daw po mangyayari sa kanila? Opo, tiyak na mamamatay ka. Pero alam natin nandun din si Eva. Si Eva, naglakad-lakad doon sa halamanan ng Eden. Tapos sabi ng Biblia sa Genesis chapter 3, verse 4 and 5, subalit, sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Diyos, kapag kinain nila, mamamatay sila. Sabi naman ng ahas, pag kinain, hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Sabi ng ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay. Satan. Sumisimbolin so. Nandyan yung Satan kumikilos sa ahas. Di ba sabi ng Diyos, lahat ng bunga sa halamanan. Subalit, mula sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, bawal. Pwedeng kainin daw lahat, bawal ang isa. Pero si Satan, nagbibigay siya ng duda sa... Binaba Satan kay Eva. Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alimang punong kahoy sa halamanan? Sabi ba ng Diyos, bawal? Bawal? Bawal o pwede yung lahat? Pwede, di ba? Bawal lang ay isa lang ang bawal. Pero sabi, parang gusto sabi ni Satan, ay, bawal lahat? Grabe naman ang Diyos. Kung bawal lahat, di magugutom kayo. Hindi kayo mamamatay, kainin ninyo. Serpent, ahas, kainin nyo, tiyak, hindi kayo mamamatay. Kainin nyo. Anong ginawa ni Eva? Kumain o hindi? Pumitas siya ng bunga. Binigyan niya rin po yung kanyang asawa. And then, parehas po silang kumain ng bunga na ipinagbabawal ng Diyos na kainin. Nahulog sa kasalanan yung tao. Kaya, kung isipin natin, kanina nakinig si Adan. Knowledge of good and evil, bawal. Meron ng puno dyan, dalawa, ito yung bawal, yung the tree of the knowledge of good and evil. Sabi ng Diyos, huwag mong kakainin. Si Satan, kainin mo. Kanina sila nakinig? Satan. Yan po ay pagsuway sa Diyos. Yan ay, ang tawag niyan, kasalanan. Pag may kasalanan, mayroon pong paghuhukom. Nakalagay sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6, verse 23. Nung kinain nila, namatay sila agad o hindi? Yung katawan nila, namatay o hindi? Nung kinain nila? Hindi. Sa katunayan, nagkaroon sila ng anak, dumami ang tao sa mundo. Kaya marami nagsasabi, ay sinungaling ang Diyos, hindi totoo. Sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Sabi naman ng ahas, hindi kayo mamamatay. Eh, nung kinain nila, hindi naman sila namatay. Nagkaroon pa sila ng mga anak. Kaya lumalabas sa maraming tao, ayaw na nilang maniwala dito kasi nagsinungaling daw po ang Diyos. Pero uunawain natin yung Biblia. Sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Totoo po yun. Pero ang tinutukoy ng Diyos na mamamatay ay yung kanilang kaluluwa. Sabi ng Biblia, tingnan niyo po, ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Nung oras, nakainin nila yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, namatay ang kanilang kaluluwa. Anong ibig sabihin ng namatay ang kaluluwa? Ay immortal yan. Pag sinabing namatay ang kaluluwa, nung nilikha ng Diyos ang tao, ang Diyos po,
Ang katangian ng Diyos, Diyos po ay banal. Sa Bible, pag sinabing kamatayan, ang ibig sabihin, pagkahiwalay. Yung unang kamatayan, di ba, nung unang araw, pag nasira yung ating katawan, hihiwalay yung ating espiritu. Saan mapupunta yung ating katawan? Pag namatay, mabubulok, babalik sa alabok. Yung espiritu, haharap sa Diyos. Yun yung unang kamatayan. Paghihiwalay ng katawan at ng espiritu. Pero meron tinatawag na ikalawang kamatayan. Yan yung lubos na pagkahiwalay sa Diyos. Nung kinain ni Adan yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, namatay yung kanilang kaluluwa. Nung una, nilikha ng Diyos yung tao, maayos ang relasyon ng tao sa Diyos. Matatawag natin yung kalagayan yan na buhay ang kanilang espiritu. Anong ibig sabihin ng buhay ang espiritu? Maayos ang relasyon sa Diyos. Pero, nun po, wala pang kasalanan yan. Nung sila ay nagkasala, sumuway sila sa utos ng Diyos, napahiwalay sila sa Diyos. Kasi ang Diyos ay banal. Hindi na pwedeng magsama. Ang Diyos ay banal, may kasalanan ang tao. Kaya yung kalagayan niya, napahiwalay ang tao sa Diyos. Ang tawag dyan, namatay ang kanyang espiritu. Anong ibig sabihin ng patay ang espiritu? Hiwalay sa Diyos. Diyan nagsimula yung sakit, kahirapan, pagdurusa at impyerno. Ngayon, gusto ng taong pumunta sa langit. Ang problema, may harang na kasalanan. May harang. Sa pagitan ng Diyos at tao, may harang na kasalanan. Yan ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Yung kasalanan. Gusto ng tao, gusto ko pumunta sa Diyos, ang problema, Diyos banal, may kasalanan. Para makapasok sa langit, kailangan malutas yung kasalanan, maalis. Ang problema, may kasalanan. Maring itanong nyo, sabihin nyo, Pastor, ano naman pakialam ko kay Adan at kay Eva? Sila naman yung gumawa ng kasalanan, bakit ako nadamay? Sila naman yung kumain ng bunga, hindi naman tayo. May sinasabi po ang Biblia dyan, sa Roma chapter 5, verse 12. Sabi dito, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yung isang tao yan, si Adan. Si Adan ang unang tao. Nung nilikha ng Diyos si Adan, buhay ang kanyang espiritu. Nakatayo. Ibig sabihin, buhay, espiritu. Ulitin ko lang po. Ano po ang ibig sabihin ng buhay ang espiritu? Maayos ang relasyon sa Diyos. Yung fellowship sa pagitan ng Diyos sa tao, maayos. Nung kinain ni Adan yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, anong nangyari sa kanyang espiritu? Namatay. Anong ibig sabihin ng patay ang espiritu? Hiwalay sa Diyos. Bakit hiwalay? Naging makasalanan. Bakit makasalanan? May kasalanan siya. Nagkasala siya. So, anong kinalaman nito sa atin? Ang sabi ng Bible, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Nung si Adan, siya po yung isang taong yan. Nagkaroon siya ng anak, ipinanganak, makasalanan. Nagkaroon ng apo, ipinanganak, makasalanan. Dumami ng dumami ang tao sa mundo, hanggang makarating sa iyo, sa akin, lahat tayo ipinanganak na makasalanan. Sabi, ulitin ko po, kung paano sa pamamagitan ng isang tao, yan si Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, lahat ng tao. Kasama kayo dyan o hindi? Kasama. Kasama tayo dyan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ipinanganak tayong makasalanan dahil galing tayo kay Adan. Naging makasalanan tayo o ipinanganak tayong makasalanan dahil namana natin yung likas na pagkamakasalanan mula kay Adan. Parang apelyedo. Yung apelyedo ko, Umandal. Nakuha ko yun sa papa ko. Nakuha ng papa ko sa lolo ko. Noong elementary pa lang kami, inaasar ako ng mga kaklase ko, Umandar daw. Umandal nga Umandar daw. Sabi ko, nakakahiya naman yung apelyedo ko, Umandar. Inaasar ng Umandar. Wala naman ako magagawa. Yun na yung apelyedo ko nung ipinanganak ako. Parang ganyan din. Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Isang tao, pero lahat na po nagkasala. Kaya sabi dito, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat lahat ay nagkasala. Lahat na ay nagkasala dahil sa isang tao. Kaya kung papansinin natin, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, makasalanan ka na. Sabi sa Awit, chapter 51, verse 5, narito,
Ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Napakahalaga, maunawaan niyo po yan. Ipinanganak tayong makasalanan. Yung baby, kung papansinin natin yung sanggol, 1 taong gulang pa, ilang buwan pa lang, 2 months pa lang yung sanggol, nagkakasala na o hindi? Subukan niyo po. Bigla, kahit walang nagturo sa kanyang magalit, kusang lumalabas yung galit sa baby. Pag hindi siya pinadede, tapos, lalakas na. Tapos, makikita niyo yung kamay, hindi gumaganon. Kasi hindi niya pa naman kayang manuntok. Kaya nagigigil pa lang siya. Tapos, pag pinadede, kakagatin niya yung nipple ng nanay. Doon niya pa lang may papakita yung galit niya. Pero pag lumalaki na, hindi na pwedeng uha-uha lang, sasapakin ka na. Yung mga bata, kung papansinin natin, wala namang magulang na tinuruan silang magalit. Pero kusang lumalabas yung galit sa murang edad. Kasi po, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Namana natin yung likas na pagkamakasalanan mula kay Adan. Panoorin niyo yung bata. Kusang lumalabas yung galit kahit walang nagturo. Sorry. So, panoorin natin to. Napakahalaga na maunawaan natin. Saglit po. Ayaw, wait. Ito po. If 2-year-olds were 2 meters tall, weighed 100 kilos, and had access to weapons, their aggressive behavior could cause serious harm and even death. Today, scientists are looking for the earliest signs of violent behavior. Because aggression and anger go hand in hand, they began by studying the first signs of anger in newborns. Dr. Michael Lewis devised an ingenious methodology to study the development of angry reactions during the first few months after birth. In studying emotion with very young children, we see 5 or 6 early emotional expression. Anger is one, fear is another, disgust is a third, sadness is a fourth, interest is a fifth, and happiness is a sixth. It shows on the face and in the body and even some physiology. So you can have these emotional states, including anger, from birth on. So, yung bata, kung papansinin talaga natin, kusang lumalabas sa kanya yung galit kahit wala naman nagturo sa kanyang magalit. Kasi po, meron tayong likas na pagkamakasalanan mula kay Adan. Namana natin yung likas na pagkamakasalanan mula kay Adan. Kaya nga yung bata, sabi ng matatanda, hindi daw nagsisinungaling ang bata. Lagi daw yung nagsasabi ng totoo, pero hindi po yung totoo. Pinag-aralan din ng mga psychologist yung bata, sa murang edad niya, kahit walang nagturo, kusang nagsisinungaling yung bata. Bakit kaya? Sabi ng Bible, sa Awit chapter 58, verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Tingnan natin yung bata, yung pag-aaral ng mga psychologist tungkol sa bata. Kung nagsisinungaling na ba yung bata. But no sooner are children taught the rules than they discover a way to get around them. Lying starts surprisingly early, but until recently it's been considered well nigh impossible to
ingenious test to reveal more about Mike. He and the mother of the child he's studying hide behind a one-way mirror. Hey, I found a toy under here. I'm gonna put it, but I don't want you to look at it. I want you to see. Keep looking straight ahead, okay? Don't turn around, don't peek. Now uncover it. And I'm gonna turn it on, but don't look. What I'm gonna do, I have to get something. I left something out in the hall. I have to go get something, so I'll be back in a minute. But I don't want you to look at the toy while I'm gone, okay? Just keep looking straight ahead. When I come back, we can play with the toy, but don't look at it until I come back, okay? Don't peek. So, what do you think he's going to do? I think he'll look. You think he's going to look? He'll look. Yeah. And then what? Okay. Well, let's look and see. Well, he's holding out. He's holding out. His eyes are starting to... he's going to peek. And when they peek, it's over. Jared, did you peek? No, it's fine. You want to turn around and play with it now? No, go ahead. You can turn around and play with it. Well, you were right. They peek, and then they lie about peeking. And they lie because they don't want to get into trouble. And if you think about it, it makes sense. It's not only that they didn't do something right, but they can get punished for it. And so it turns out that the smartest kids are not the ones who tell the truth, but in fact the ones who lie about it. Okay, don't peek. And it's true. At this age, the higher your IQ, the more likely you are to lie. To lie deliberately, these children have to be aware that the experimenter doesn't know whether or not they peeked. Did you peek at it behind you? No? Okay. No. This awareness that other people can have different beliefs and thoughts from your own is not just useful for the occasional fear. It's a crucial stage. So nakita niyo po, sa murang edad pa lang, lumalabas na yung pagsisinungaling. Tatanungin ko po kayo po, hindi pa ba kayo nakapagsinungaling kahit isang beses sa buong buhay ninyo? Meron po ba sa inyo hindi pa rin nagsinungaling kahit isa? Nagsinungaling na o hindi? Hindi? Kala ko sasabihin niyo hindi, kayo na ang pinakasinungaling talaga sa lahat. So lahat po nagsisinungaling. Kahit na magpanggap tayo, hindi ako okay, ako malinis ako. Sa tao, pwede tayo magpanggap na mukha tayong walang malinis tayo, okay. Pero sa Diyos, wala tayong may tatago. Kasi sabi ng Biblia, sa Jeremiah chapter 7 and verse 10, akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Sabi, akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso. Nakikita ng Diyos yung ating puso. Sa tao, mukha tayong okay sa paningin ng tao. Pero, yung Diyos, pag tinignan ng ating puso, yan, hindi nakikita po ng tao yung laman ng puso. Pero yung Diyos, doon siya nakatingin. Kaya pag-isipan natin ngayon, kung gaano kasama ang aking puso. Pag-isipan natin. Sabi ng Bible, sa Proverbs chapter 26, tingnan niyo po, napakahalagang Bible verse. Sabi, kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan. Sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Bagamat ang kanyang pagkamuhi ay natakpan ng kalayaan, ang kanyang kasamaan ay namalalantad sa harap ng kapulungan. Sabi, yung puso doon ng tao, merong 7 karumal-dumal. Siguro naman alam niyo yung salitang karumal-dumal. Pag sinabing karumal-dumal, ano yun? Anong kasalanan kaya yun? Kung krimen ang pag-uusapan natin, anong kasalanan? Mabigat na kasalanan. Mga ano kayang kasalanan? Pagsisinungaling? Ano pa? Po? Pagpatay. Pinugutan ng ulo. Kaya nga may palabas dyan, di ba? Yung sabing, ang karumal-dumal na pagpatay na naliligo sa kanyang sariling dugo. Alam niyo yung palabas na yun? Paggabi po, pag nanood ka na ng gabi, naku, nakakakilabot. Sabi ng mga bata, ayokong manood niya, nakakakilabot, ayoko. Bakit po? Sabi kasi nung reporter, karumal-dumal na pagpatay. Puro patayan po yun. Tapos ang mga ginagamit, naliligo doon sa sariling dugo. Yung hindi mo maanong normal na
Grabe pong kasalanan niya. Ngayon, tingnan niyo ang Bible. Doon, nadidiri tayo sa ganong kasalanan. Pagpatay, gaasa, pinugutan ng ulo. Pero tingnan niyo po, ginagamit doon sa palabas na yun yung salitang karumal-dumal. Pero tingnan niyo po, sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Sa puso daw ng tao, merong 7 karumal-dumal. Kadiring kasalanan sa harap ng Diyos. Tingnan natin, may isang mangguguhit ng larawan, inihalin tulad yung 7 karumal-dumal sa 7 uri ng hayop. Iisa-isahin natin yan, susuriin natin yung ating sarili. Meron ba ako nito o wala? Sagot, sa isip mo lang. I-connect mo yung sarili mo. Meron ba ako nito o wala? Titingnan natin isa-isa. Yan. Yan. Yung sa gitna, na makikita nyo, sumisimbolo yan kay Satanas. Meron siyang hawak na parang malaking tinidor. Pag tinusok niya, yung palaka, lalabas yung ugaling palaka. Titingnan natin isa-isa. So, halimbawa, yung una, yung pikak. Yan. Sumisimbolo yan sa palalo at mapagmataas. Hindi pa po ba kayo nagmataas sa inyong kapwa kahit isang beses sa buong buhay nyo? Hindi pa kayo nagyabang sa ibang tao? Halimbawa, meron kayong biniling bagong damit o kaya bagong sapatos. Gusto mo ipakita lagi dun sa mga kaibigan mo. Ayaw mong tanggalin yung presyo. Kagaya niyan. Nagtambay na siya, kung saan na siya nakapunta, may presyo pa rin yung sapatos niya kasi gusto niya ipakita, ay, mahal ang sapatos ko. Yung kung anong meron kayong bagay na ipinagmamalaki niyo sa iba, yan po palalo at mapagmataas. Pagyayabang kung anong meron kayo. Hindi nyo pa po nagawa yan kahit isang beses sa buong buhay nyo? Nagawa o hindi? Yan po ay kasalanan sa Diyos. Nagawa, sigurado. Meron po niyan. So, i-check natin. Isa, meron o wala? Meron po. Meron. Sunod, kambing. Ano nyo, ugaling kambing? Kung ugaling kambing, pag hinila mo, tinan nyo, ayaw. So, may simbolo po yan sa katigasan ng ulo. Lagi po ba kayo nung bata pa kayo, lagi po ba kayo sumusunod sa magulang ninyo? 100%? Pag matigas ang ulo, madali yang malaman. Bakit? Sarili lang ang gustong masunod. Halimbawa, binasa mo na yung Bible verse. Mali ang pinaniniwalaan mo. Ito ang sinasabi ng Biblia, pero sabi niya, kahit nakasulat na, ay, hindi totoo yan. Basta ako, itong pinaniniwalaan ko, bahala na. Katigasan ng ulo yan. Ano pa? Yan po. Sabi ko nga, ayaw maniwala sa Biblia. Sarili ang gustong masunod. Sabi ng Biblia, tinan ninyo, Roma chapter 2 verse 5, ngunit, ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Tingnan niyo po ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ano daw? Nagtitipon ka para sa iyong sarili na puot sa araw ng kapuutan. Habang ayaw paniwalaan ng tao ang Biblia, matigas ang ulo niya, ayaw niyang maniwala. Galit ang Diyos, nagtitipon siya ng puot sa kanyang sarili. Yung mga magulang po, nakita niyo yung anak niyo. Eto, lamesa, may upuan. Nakita niyo yung anak niyo, umakyat. Ano sabi mo? Anak, nakita niyo, nakatambay sa may upuan. Ano sasabihin niyo? Nak, huwag ka dyan sa may upuan, baka malaglag ka. Paano kung inano yung paa, itinaas sa upuan? Ano nang sasabihin mo? Anak! Kung pangalawa pang paa, inakyat. Kung umakyat pa, tapos ganun pa, malalaglag, ganun pa, mas magagalit ka. Di ba? Unang sabi, mukhang malambing. Pangalawa, medyo malakas-lakas na. Pangatlo, malakas na. Pag sumunod, may palo na yan. Pag hindi pa rin nakinig, may palo na yan. Ganon din. Yung tao, habang ayaw niyang paniwalaan yung Biblia, mas nagagalit ang Diyos. Minsan, ilang beses nang binigyan ng Diyos ng pagkakataon. 30 Bible seminar na ayaw pa rin paniwalaan ng Biblia, mas nagagalit po ang Diyos. Kaya habang kailangan tanggapin na, huwag patigasin yung ulo. Yan po ay kasalanan sa Diyos. Kahit na sinasabi na, ayaw pa rin tanggapin, nakaganon yung tenga. Anong sabi po ng Biblia sa atin, yung asal natin? Gaya ng sinasabi ngayon. Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa
paghihimagsik. Huwag. Tanggapin natin yung salita ng Diyos. Sunod, baboy. Ugaling baboy. Yan. Greedy. Sakim. Yung sakim nagmumula sa matinding pagnanasa, sabi ng Biblia. Kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, nagbubunga ng kamatayan. Alam niyo po, bakit pumapatay ng tao? Dahil sa matinding pagnanasa. Minsan, mga nag-aaway-away sa pera dahil sa matinding pagnanasa. May mga taong pumapatay, nagsimula sa pagnanasa. Kaya, yung pagiging greedy, yan, malaking kasalanan po yan sa Diyos. Halimbawa, etong bata. Yan. Yung bata, sakim. Sa bata pa lang po, may kasakiman na. Tinan niyo yung kamay niya, ano nakalagay? Yan, pagkain. Sa paa, pagkain pa rin. Tapos, sa kabilang kamay, pagkain pa rin. Sa bibig, pagkain pa rin. Saan siya nakatingin? Pagkain pa rin. Ang tawag dyan ano? Katakawan. Yung katakawan po, pagiging sakim din yan. So, kasalanan din yan sa Diyos. Halimbawa, kagaya nito, 'Nakita niyo po, sa murang edad pa lang, may kasakiman na po. May kasakiman na. Bakit? May 7 karumal-dumal sa ating puso. Yan po ay kasalanan. Halimbawa, isa pa, pagong. Yan. Yan sumisimbolo sa katamaran. Ang kupad, kumilos. Bible, pag tungkol sa Biblia, ang bagal kumilos. Pag swimming, ang bilis kumilos. Pag may kinalaman sa Diyos, ang bigat ng katawan. Pag may gala, ang gaan ng katawan. Sabi ng Biblia, ang katamaran ay nagbubulid sa tulog na mahimbing. Ang taong tamad, gutom ay daranasin. Anong ibig sabihin ng tamad? Paano mo malalaman ang isang tao ay tamad? Una, pag inutusan mo yan, magbibigay ng palusot dahilan. Mamaya na lang. Lagi yan may dahilan. Dapat, gawin niya na ngayon, sasabihin niya, mamaya na lang. Dapat ngayon na lang. Dapat matapos mo na yung trabaho ngayon. Pero ipagpapaliban niya pa. Kailangan, yan, kasalanan niya sa Diyos, yung pagiging tamad. Sunod, leopardo. Tanong, yan, mabangis. Hindi po ba kayo nagalit kahit isang beses sa buong buhay niyo? Kaibigan, katrabaho, asawa, kapatid, kapitbahay, magulang, anak, kaklase. Hindi ba kayo nagalit kahit isang beses sa buong buhay niyo? Nagalit po o hindi? Nagalit. Kasalanan po yan sa Diyos. So, meron yan sa atin. Minsan, nagbibiruan lang, nagkapikunan, meron po yan. So, hindi natin pa alam, sure, meron yan sa atin. Sunod, ahas. Yung ahas, sanga ang dila. Dalawang salita ang lumalabas sa bibig. Sumisimbol din yan sa kasinungalingan. So, sabi ng Biblia, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang iyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan, ang iyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. So, yan po yung pagsisinungaling. I'm sure, sinabi na natin kanina, meron po, bawat isa sa atin yan. Yan po ay kasalanan. Sunod, palaka. Yan. Palaka, maingay. Sumisimbolo po yan sa chismisan. Hindi pa kayo nagchismis? Hindi niyo pa pinag-usapan yung buhay ng may buhay? Yung nangyari sa barangay, updated agad kayo. Huli ka na. Alam ko na. Alam mo, si kumare, si kumpare, ganito, ganyan. Nakalagay sa Bible, ang naghahatid ng chismis ay naghahayag ng mga lihim. Kaya ang nagsasalita ng kahangalan, huwag mong kasamahin. Kasalanan po yan sa Diyos. Nagawa niyo na yan o hindi? Nagawa. Minsan yung excited ka. Wow, talaga yung pag narinig mo, parang excited ka na gusto mo pang ikwento sa iba. Sabi sa'yo nung nagkwento, yung secret natin, huwag mong sasabihin sa iba. Sabi mo naman, sige, hindi ko talaga sasabihin. Pero sinabi mo naman sa iba, uy, tayo lang nakakalam ha. Sa'yo ko lang sasabihin, sinabi mo. Ganon din yung ginawa nung sinabihan mo. Huwag mo din sasabihin sa iba, tayo lang nakakaalam, pero hindi nyo alam, kumalat na pala.
Chismis na hindi na talaga sikreto. So, yung puso ng tao, kung iisipin natin, sabi ng Biblia, tinan niyo po, ang puso ay mandaraya, lubhang napakasama. Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Yung puso daw po natin, napakasama. Sangayon kayo o hindi? Opo, yan ang nakalagay sa Biblia. Yung ating puso, napakasama. So, na yung ating puso, napakasama. Eh, kung titignan naman natin yung katabi, mukha naman tayong okay. Sinasabi niya masama. Kasi po, sabi sa unang Samuel, chapter 16, verse 7, babasahin ko yung kulay dilaw, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. So, sa labas lang nakikita natin. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya nasabi ng Diyos, lubhang napakasama. Dahil nakikita niya yung laman ng ating puso. Ano yung laman ng ating puso? Meron pong 7 karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sa panlabas na nyo, tayo po, kung titignan natin ang bawat isa, mukhang okay tayo, maganda. Sa panlabas na nyo. Pero pag Diyos, yung Diyos, titingin sa ating puso, hindi na ganyan ang itsura. Sa tao, maganda ito, di ba ba? Maganda sa tao, wow, ang ganda. Pero hindi dyan titingin ang Diyos sa puso. Nakikita na niya yung laman ng ating puso. Napakaraming kasalanan. Halo-halo na po. Napakaitim, napakadumi ng ating puso. Ang problema sa atin, pinagtatakpan natin yung kasalanan gamit yung trabaho, posisyon, o kaya kayamanan. Ang tanong, naalis po ba yung kasalanan sa puso o hindi? Naalis? Pag pinagtakpan yung kasalanan ng trabaho, posisyon o kayamanan, naalis po ba sa puso yung kasalanan? Hindi. Natakpan lang. Nandyan pa rin sa puso. And then pinagtatakpan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. At ang isa pa matindi sa lahat, pinagtatakpan gamit ang relihiyon. Yan. Kahit na pagtakpan natin yan, hindi nawala. Natakpan lang. Yung Diyos, nakikita niya yung kasalanan. Napakadumi ng ating puso. Kaya nga sabi sa Job chapter 14 verse 4, sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Marumi yung ating puso. Ang lalabas dyan, marumi. Opo, walang sino man. Tatanungin ko kayo ngayon sa picture na ito. Tingnan niyo po. May 3 tao. Yung isa nakatawa. Pero konti lang ang itim ng kanyang puso. Etong isa malungkot. Pero kalahati na yung itim ng kanyang puso. Etong isa galit na galit. Nagngingit-ngit yung galit, yun yung ngipin. Halos mapuno na ng itim ang kanyang puso. Ang tanong ko po sa inyo, sino sa 3 ang makasalanan? Etong masaya na babae, number 1, malungkot na lalaki, number 2, o yung galit na galit, number 3? Sino ang makasalanan sa 3? Sino? 1, 2, or 3? Po? Pag tinanong ko, ibang tao, sasabihin nila, ang makasalanan po dyan, ito. Halimbawa, pag tinanong ko itong babae, sino ang makasalanan sa inyong 3? Pwede yung ituro ng babae, ito. Sabihin niya, konti lang naman ang nagagawa kong kasalanan, konti lang naman ang dumi sa aking puso. Ito talaga, makasalanan, mamamatay tao yan, punong-puno na ng kasalanan ng puso. Ganon din ito, pag tinanong ko siya, ituturo niya rin, ito. Nagawa niyo po? Sa paningin ng tao, ang makasalanan dyan, ito. Ito sasabihin nila, ay, kaunti lang naman ang kasalanan yan. Katamtaman lang yan ang makasalanan. Ito namang isa, ay, mabait yan na tao. Kasi kaunti lang naman ang nagagawang kasalanan yan. Pero, sa paningin ng Diyos, lahat po sila ay makasalanan. Lahat po makasalanan. Bakit makasalanan? Eto pong babae, galing kay Adan o hindi? Kay Adan. Etong malungkot, galing kay Adan o hindi? Etong galit na galit, galing kay Adan o hindi? Lahat po ng tao galing kay Adan. Ibig sabihin, lahat ng tao ipinanganak na makasalanan. Naging makasalanan tayo, hindi dahil madami kang nagagawang kasalanan. Naging makasalanan tayo dahil ipinanganak tayo makasalanan. Galing kasi tayo kay Adan. Yung tao pwedeng magkumpara. Ikumpara niya yung kanyang sarili, ikumpara niya yung sarili niya na mas mabuti na siya dito.
Ikumpara niya yung kanyang sarili na mas mabuti siya kaysa dito sa dalawa. Sa tao, nagkukumpara. Pero pag Diyos tumingin, pare-pares lang tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Bakit po? Sabi ng Biblia, tinawag tayong uod. Sabi diyan sa Job chapter 25, verse 4 hanggang 6, paano mo magiging ganap ang tao sa harapan ng Diyos? Sabi diyan, paano magiging malinis ang ipinanganak ng isang babae? Tingnan mo. Maging ang buwan ay hindi maningning at hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin. Tingnan niyo po dito. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. Yun daw pong tao, isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. Tinawag ng Diyos ang tao na uod at bulati. Tignan yung uod, bulati. Anong nararamdaman nyo pag, yan, kadiri. Lalo na pag nasa pagkain mo, may gumagalaw. Naku, kadiri yan, tatapon mo yan. Maring isipin nyo, Lord, ang bagsik mo naman. Bakit mo tinawag akong uod at bulati? Lord, grabe ka naman. Sobra-sobra naman yan. Pero hindi po. Kasi nakatingin siya sa ating puso. Sa panlabas na nyo, mukha tayong okay. Pero yung ating puso, napakadumi sa harap ng Diyos. Kaya, yung 3 taong pinakita ko sa inyo kanina, kahit kaunti lang yung kasalanan ng isa, anong tawag sa kanya? Makasalanan. Yung isa, katamtama yan yung nagagawa niyang kasalanan, gitna niya, makasalanan. Lalo na yung puno, makasalanan din. Pare-parehas po. Hindi pinag-uusapan doon yung dami. Ang issue doon, galing sila kay Adan, kaya tayo naging makasalanan. So, tinan niyo yung picture nito. Dito, may intindihan niyo yung 3 tao. So, may 3 basong tubig. Etong nasa itim, yan po ay lason. So, yung baso A, kunyari, pinatakan ko ng isang patak na lason, yung baso A. Eto, pinatakan ko ng isang patak na lason yung baso A. Isa lang. May inom nyo o hindi? Isang patak lang, may inom nyo o hindi? Hindi. Anong tawag nyo na dito sa basong ito na may isang patak na lason? Laso na rin to. Laso na rin to, di po ba? Itong baso namin, malinis po yan na tubig, inumin. Pinatakan ko din to ng 3 patak na lason. May inom nyo o hindi? Mas lalong hindi. Etong baso C, pinatakan ko ng maraming patak na lason. May inom nyo o hindi? Hindi rin. Ngayon, kanina tinanong ko kayo, yung kaunti lang, makasalanan siya o hindi? Makasalanan. Bakit? Parang ganito yun. Etong isang baso, isa lang ang patak niya na lason. Yung pangalawa, 3 marami. Pero lahat yan, matatawag mo na yan na lason. Pare-pareha siyang lason. Kahit isa lang ang kasalanan mo para sa Diyos, makasalanan ka. Naintindihan niyo po? Isa lang ang kasalanan na gawa mo sa paningin ng Diyos, madumi ka. Kayo nga isa lang na patak ng lason, ayaw nyo nang inumin kasi lason na. Ganon din sa Diyos. Isa lang kasalanan mo, hindi rin pwede sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay banal. Naunawaan niyo po? So, napakahalaga po niyan na maunawaan natin. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo, sapagkat pinaligiran ako ng kasamaang di mabilang, inabutan ako ng aking mga kasamaan hanggang sa ako'y hindi makakita. Sila'y higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo, nanghihina ang aking puso. Sabi, pinaligiran ako ng kasamaang di mabilang. Sila'y higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo. Alam niyo po, yung ating buhok, hindi natin alam kung gaano karami yan. Pero sabi ng Biblia, higit pa yung ating kasalanan sa bilang ng ating buhok. Ibig sabihin, napakarami po nating kasalanan. May mga kasalanan kayong nagagawa na hindi nyo alam, kasalanan. Naka-record po yan sa Diyos. Tayo, minsan, nakalimutan na natin. Yung Diyos alam niyan. Sa katunayan, sabi ng Biblia, sapagkat ang kanyang kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang sa langit. Ito niyo po. At natatandaan ng Diyos ang kanyang kasalanan. Natatandaan daw ng Diyos. Tayo, nakalimutan na natin yung kasalanan. Yung Diyos hindi. Kaya habang tumatanda ang tao, parami ng parami yung nagagawa niyang kasalanan. Mas matanda, mas matagal na buhay sa mundo, mas marami siyang kasalanan. Naunawaan niyo po? So, tatanungin ko po kayo ulit. Meron ka bang kasalanan o wala? Makasalanan ka ba o hindi?
Bakit ka naging makasalanan? Dahil kay Adan. Ipinanganak akong makasalanan. Kaya po ako naging makasalanan. Naintindihan niyo po? Yan ang sinasabi ng Biblia. Makasalanan tayo. Ngayon, pag-isipan natin ngayon, paano ako makakapasok sa langit? Sabi, maraming tao, narinig ko, para daw makapasok sa langit, sundin mo yung 10 utos ng Diyos. Pag nasunod mo daw yan, makakapasok ka na sa langit. Pag-iisipan natin ito. Totoo kaya ito? I-check natin kung ang daan ba talaga patungo sa Diyos ay yung 10 utos. May kasalanan po kayo o wala? Ang tawag po sa kasalanan, pag sinabing kasalanan, paglabag sa kautusan o breaking the law. Sa Bible, maraming utos. Pero tingnan natin yung 10 utos dahil yan yung representative ng kautusan. Yan yung kumakatawan sa lahat ng kautusan. Iisa-isahin natin yung 10 utos ng Diyos kung nasusunod natin to o hindi. Dahil ginagamit ito ng maraming tao para makapasok sa langit. Yan yung 10 utos ng Diyos. I-connect na po ang inyong sarili kung nasusunod nyo to o hindi. Yan. 10 utos na. Memorize nyo po yan. So, yan, titingnan natin. Nasusunod ko ba to o hindi? Yung 10 utos ng Diyos. So, titingnan natin sa oras na ito. So, pakicheck po ang inyong sarili. Kahit wag na kayong sumagot kung nahihiya kayo, sa sarili nyo lang, nakaupo kayo dyan. O kaya, minsan kasi, pag nag-aaral nito, sabi nila, kunyari, may nabanggit na kasalanan, sabi niya, yun yung katabi ko, yun. Wag pong ganun. Sabi ko nga, wag niyong pakialaman yung katabi nyo. Sarili nyo lang ang isipin nyo. So, una, wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pag meron kang ibang Diyos, liban sa tunay na Diyos, nalabag mo na yung unang utos ng Diyos. Ano yung unang? Ngayon po, ano yung Diyos ngayon na inuuna? Kung ano yung inuuna mo na higit kaysa sa Diyos, yun na po yung nagiging Diyos-Diyosan mo. Halimbawa, yung pera. Yung tao ngayon, puro na lang pera. Yan na yung nagiging Diyos nila. Pagising sa umagas, paano kaya ako kikita ng pera? Saan ako kukuha ng pera? Hanggang sa matulog, naku, saan kaya ako kukuha ng pera? And then, wala ng oras sa Diyos. Yun na po ang nagiging Diyos niya, yung pera. Yun ang sinasamba niya, pera. Yan na po ngayon yung religion, pera. Kung ang isip natin, yung mga bagay na makalupa, o lamang tiyan, minsan, yun na po yung nagiging Diyos ng tao. Sabi ng Biblia, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. At ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Sabi, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. Nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Kung nakapokus lang po tayo sa material things, yun na yung Diyos natin. I-check ang inyong sarili. Ano yung umaagaw ng oras ko sa tunay na Diyos? Yun na yung nagiging Diyos-Diyosan ninyo. Kung may inuuna ka higit kaysa sa Diyos, nalabag mo na yung unang utos ng Diyos. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Inukit, bawal daw po yung inukit, kagaya na nakikita nyo sa picture. Ayaw ng Diyos niya. Sorry po, pero ito ang nakalagay sa Biblia. Bawal yung mga inukit na larawan. Sino po ang gumawa sa tao? Yung Diyos. Yung tao ba pwedeng gumawa ng Diyos? Hindi. Kasi nilikha lang tayo ng Diyos. Ito po ay semento, ito ay kahoy. Hindi po yan pwedeng sambahin. Dahil yan ay kahoy, ito naman ay semento. Kahit mukha siyang tao, hindi po. Hindi pwedeng gumawa ng kung ano-ano. Sabi ng Biblia, huwag kang gagawa ng anumang larawan sa harapan ko. Yan po, saan tawag ko po dyan? Negosyo. Kasi nakapunta po ako sa Paete, Laguna. Doon po ang pagawaan yan. Ang daming ganyan. Pero ayon, pag binasa nyo ang Biblia, huwag mo siyang yuyukuran o paglilingkuran man. Pero, yan po ang ginagawa ngayon ng tao. Ito pong ganito, kung ginagawa nyo yan, huwag nyo na pong gagawin yan kasi hindi po yan ayon sa Biblia. Tayo po ay nilikha ng Diyos, hindi tayo pwedeng sumamba sa gawa ng ating mga kamay. Ang tawag doon, nilikha lang din ng tao. Nilikha tayo ng Diyos, yung tao gumawa ng isang bagay para sambahin, mali. Ang sa atin, hindi yung ginawa natin. Naunawaan niyo po? Hinahalikan po yan, niyuyukuran, dinadasalan. Ayaw po ng Diyos niyan. Ayaw. Nakalagay sa Biblia, tinan niyo po. Ang karpintero ay nag-uunat ng isang pising panukat. Kanyang tinatandaan na yun ng lapis.
Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam at tinatandaan ng mga kumpas. Hinuugisan niya ito ayon sa anyo ng tao ayon sa kagandahan ng tao upang manirahan sa bahay. Opo. Gamit yung katam, lapis, dinadamitan para nakatirihan sa bahay. Ang tawag niya, rebulto. Sabi dito, at ang nalabi ginagawa niyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan. Kanya itong niluluhuran at sinasamba. Dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. So, tinan niyo po ito. Niluluhuran. Sinasamba. Pero ayon sa Biblia, pag binasa mo, mali po ito. And then sabi dito, ipinapasa nila iyon sa balikat. Dinadala nila iyon. Inilalagay nila iyon sa kanyang lugar at iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako, hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. Wala po yung magagawa. Galit niya ng Diyos. Diyos ang tawag dyan. Sa tinan niyo po ang sabi ng Biblia. Sila ay gaya ng mga panakot-uwak sa gitna ng taniman ng pipino at hindi sila makapagsalita. So, yung Diyos ba? Ito, hindi daw siya makapagsalita. Kailangan silang pasanin. Sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ng mga iyon, sapagkat sila hindi makakagawa ng masama, ni wala ring magagawang mabuti. Mana pa sila'y pawang hangal at mangmang, may maituturo ba ang mga Diyos-Diyosang kahoy? Ang tawag dyan, Diyos-Diyosang kahoy. Ipinaparada po yan ng mga tao, pasan-pasan sa balikat, pinaparada. Siya pero tao ang nagpapasan. Kaya isang kahangalan, yung sumamba sa rebulto, pinapasa. Hindi din yan makapagsalita. So, wala yang power, sabi po ng Biblia. So, kaya kung ginagawa niyo po yan dati, pakiusap, huwag niyo na po yan gawin ngayon dahil hindi yan ayon sa Biblia. Binibenta po yan. Nininegosyo po yan. Kung nagtitipid ka, meron niyang gawa sa chok. Kung mapera ka, merong life size. Yung tao talagang itsura, kasing laki ng tao. Pero hindi yan tunay na Diyos. Ang Diyos hindi nabibili. Ang Diyos, siya ang gumawa ng lahat. Hindi siya mapepresyohan. Wala kang pera na pwedeng itapat sa tunay na Diyos kasi siya ang pinagmulan ng lahat. Pag binasa niyo po ang Biblia, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi nakikita ang Diyos. Hindi mo pwedeng sambahin ang Diyos sa mga bagay na nakikita dahil hindi siya nakikita. Tingnan niyo po. Ito yung problema natin ngayon. Sabi ng Biblia, Roma 1:25, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. At sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang. Ulitin ko lang po yung tanong ko nung unang araw. Sino dapat ang sambahin? Yung nilalang o yung lumalang? Lumalang. Ang sinasamba ngayon, nilalang. Ito po yung gawang tao. Yan yung kasalanan ngayon ng tao. Sabi naman ng iba, lalo na po sa, sorry po pero si Maria, hindi rin yung sinasamba. Si Maria. Ngayon po, yung mga tao, sa ama naming, Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Maria, Maria, Maria. Yun po ang panalangin ng tao. Pero sa Biblia, pag tingnan ninyo, hindi dapat sambahin si Maria. Dahil si Maria mismo nagsabi. Tingnan niyo po, Lucas chapter 1, verse 46 and 47, sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Tingnan niyo po sa Diyos na aking tagapagligtas. Si Maria ay iniligtas lang. Sinong nagligtas sa kanya? Diyos. Sabi niya, sa Diyos na aking tagapagligtas. Si Maria mismo nagsabi, iniligtas lang siya ng Diyos. So, hindi siya pwedeng sambahin, Maria, iligtas mo ako. Hindi po pwede. Kasi tao lang si Maria. Maswerte lang siya sa lahat ng babae kasi ginamit yung sinapupunan niya para ipanganak si Jesus. Pero liban doon, wala na pong ibang espesyal na bagay. Espesyal lang siya sa lahat. Maswerte lang siya sa lahat. Ginamit yung sinapupunan niya. Pero siya mismo, tao lang din po siya. Naunawaan niyo po? Kaya nga, sabi ng Biblia, ako ang Panginoon. Iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Sabi, larawang inanyuan. Kahit picture, ayaw ng Diyos.
Kasi may mga nagsasabi, yung mga picture-picture, ayaw ng Diyos. Hindi pwedeng sambahin yan. So kung ginagawa mo yan, nalabag mo na yung ikalawang utos ng Diyos. Pangatlo, ito. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Nasabi niyo na ba to? Oh my God! O kaya may kaaway ka, sabi mo, bahala na sa iyong Diyos. Ipinagpapasa Diyos na kita. Ginamit mo yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Nalabag mo na yung ikatlong utos ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay banal. Hindi pwedeng gamitin sa walang kabuluhan. Ano pong pangalan nyo? Po? Marlon. Sorry po, gagamitin ko lang po example yung pangalan ninyo. Kunyari po, nandyan yung mga kaibigan nyo. Nandyan yung anak nyo. Yung mga kaibigan nyo talaga ng mga kilalang tao, mga ganyan. Ngayon, nandyan yung anak nyo, nagsisisigaw. Oh, Marlon ba? Pa kayo pag nilalaro yung pangalan nyo. O kaya mga kapitbahay nyo, oh, Marlon. May inis ka po nun. Ba't nyo binabastos ang pangalan ko? Ako nga po, umandar lang, tinawag na apelyido ko, umandar, naiinis na po ako, parang naiinis ako eh. Yung pa kayang pangalan ng Diyos, ang pangalan po ng Diyos ay banal. Hindi pwede basta-basta mo na lang, oh my God! Pinagpapasa Diyos na kita. Nalabag mo na yung ikatlong utos ng Diyos. Hindi siya pwedeng gamitin sa mga bagay na walang kabuluhan. Naunawaan niyo po? Ang pangalan ng Diyos ay banal. Kung nagawa niyo na yan, nalabag mo na ikatlong utos ng Diyos. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Pag sinabing Sabat, Friday sunset to Saturday sunset, bawal gumawa. Hindi ka pwedeng gumawa. Sabi ng Biblia, 6 na araw na gagawin ang gawain. Subalit, ang ikapitong araw ay Sabat na taimtim na pagpapahinga, banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang salang papatay. Nalalabag po yan. So, Friday sunset to Saturday sunset, lumalabas ka, bumibili ka kung saan-saan, minsan pumapasok ka pa rin sa trabaho, nalabag na yan. Ika-4 na utos ng Diyos. Pang-5, eto kaya, i-check nyo yung sarili nyo. Nasunod ko ba yung ika-5 utos ng Diyos? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. 100% ba, mula nung bata ka hanggang ngayon, iginalang mo ba yung magulang mo? Wala bang oras na sumagot-sagot ka sa magulang mo? Wala bang time na dabog-dabog ka sa magulang mo? I-check mo ang inyong sarili. Kung meron na, nalabag mo na ito. Sabi ng Biblia sa Mateo chapter 15 verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Alam niyo po sa Old Testament, ganyan kabigat. Babatuhin ka, paglapastangan kang anak, papatayin ka. Ngayon magsimangot, i-check niyo po ang inyong sarili. Nalabag mo na yung ika-5 utos ng Diyos. Pang-6, huwag kang papatay. Nakapatay na po ba kayo ng tao? Nakasaksak na kayo? Yan. Pero, ginawa mo ito, pumatay ka na ng tao. Nagpalaglag ka ng bata, pumatay ka na ng tao. Yan. Murder po yan. Yan. Mamamatay tao. Nakapatay na po, hindi. Nakasaksak na, nakabaril na. Maring sa isip nyo ay, hindi pa naman ako nakapatay ng tao. Pero alam nyo po, pagharap sa Diyos, may batas ang Diyos. Sa batas ng Diyos, kahit hindi ka nanaksak, kahit hindi mo bilaril, nagalit ka lang, pumatay ka na ng tao sa batas ng Diyos. Tanungin ko kayo, nagalit na kayo o hindi? Tinanong ko kayo, kanina ako nagalit. Ilang beses na kayong nagalit sa buong buhay nyo? Hindi na mabilang. Sa batas ng Diyos, pag nagalit ka sa kapwa, pumatay ka na ng tao. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo. 1 John chapter 3 verse 15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Kapatid, kapwa po ibig sabihin yan. Ang sino mang napupuot, ibig sabihin, nagalit sa kanyang kapwa, isang mamamatay tao. Nagalit sa tao. So, isipin nyo, ilan ang napatay ninyo sa batas ng Diyos? Ang nakikita nyo lang sa TV, ng baril, nanaksak, yun ang pumatay sa isip nyo. Pero sa Diyos po, nagalit ka lang, pumatay ka na.
Kaya napakahalaga maunawaan natin yung salita ng Diyos. Sabi nila, hindi, kaya ko namang sundin ng 10 utos. Kaya po ba? Nasusunod niyo ba yung mga binanggit natin? Nasa ika-6 na tayo? Hindi po. Tinan niyo yung di ba? Halimbawa, ganito. Nakatawa sila pareho. So, kung tingnan mo sa panlabasan niyo, ay, masaya sila, okay sila. Pero sa isip nitong isa, sa isip niya lang, nakatawa siya, sa isip niya, nagsalita ka sa akin ng hindi maganda, papatayin kita. Sa isip niya yun. Sabi naman ng isa, humiram ka sa akin ng pera, hindi mo binayaran. Kung may baril ako na walang tunog, binaril na kita. Yan po ay kaipokritohan, di ba? Kaharap mo yung tao, nakatawa ka, pero isip mo, papatayin kita. Nagalit siya. May galit silang kinikimkim sa puso, sa batas po ng Diyos, pumapatay na sila ng tao. Sa tao, hindi pa sila pumapatay. Okay nga sila eh. Pero sa Diyos, pumapatay na sila. Ganyan po kabigat ang 10 utos ng Diyos. Naunawaan niyo po? Pero makikita niyo sa mga bundok, sa 10 commandments. Sa mga gusali, 10 commandments. Tapos yung mga tao, pag nakita, tapos pag tinanong mo, nasusunod mo, oy, nasusunod ko po. Pero hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng 10 utos. Kasi, hindi naman ito ipinapaliwanag eh. Basta nakasulat lang yan dyan, okay na yan. Ikaw na bahalang umintindi. Pero yung isa-isahing ipaliwanag sa'yo, walang ganon. Wala. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 22, ngunit sinasabi ko sa inyo, nang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Hindi niyo pa ba nasabi yung salitang ulol ka kahit isang beses sa buong buhay niyo? Nasabi niyo na o hindi? Ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Impyerno po. Sabi ng Biblia, ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. Raka, masamang salita. Pagmumura. Hindi pa ba kayo nakapagmura kahit isang beses sa buong buhay niyo? Nakapagmura na po o hindi? Magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. I-check niyo po ang inyong sarili. Mabuti kayo o masama? I-check niyo po ang inyong sarili. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Nakapatay ka na ng tao. Papunta ka sa impyerno. Sinabi mo, raka, ulul ka. Magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Pang-7, huwag kang mangangalunya. Yung pangangalunya, may asawa ka na, nangaliwa ka pa. Or hindi ka kasal, may nangyayari sa inyo. Pangangalunya po yan. Maring isipin nyo, ay hindi naman po ako, matinulang po ako, nasa bahay lang po ako nagkukulong, hindi ako naglalabas. Lagi nga lang Pero, sa isip mo, hindi ka pa nangalunya. Ang isip mo, yung mga may asawa na nangaliwa, yun na nangalunya. Ikaw hindi pa. Kasi wala ka namang ginagawa. Pero sabi ng Biblia, tinan ninyo. Matthew chapter 5 verse 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Kahit hindi ka gumawa, kahit hindi mo ginawa, may dumaan lang na sexing babae sa tapat mo, kahit nasa bahay ka lang, kung dumaan naman yung sexing babae, di ginanon mo, wow, ang sexy. Nagnasa ka, nangalunya ka na o hindi? Sa batas ng Diyos, nangalunya. Sa batas ng tao, kakasuhan ba kayo ng adultery kung may dumaang sexing babae tapos tinitigan mo? Kakasuhan ba kayo ng adultery? Sa batas ng Diyos, meron. Sa tao, wala. Sa isip lang natin, nagkakasala na po tayo. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya, i-check nyo. Nangalunya na ako o hindi? Nangalunya. Kasi yan po ang sinasabi ng Biblia. Napakahalaga, maunawaan nyo. Yung pagnanasa po, nakakamatay. Tinan nyo ito. Dahil sa sexing babae, namatay siya. Tinan nyo yung motor. Saan nakatingin? Double dead. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yung sexing babae ito. Natumba yung motor niya. Hindi niya alam papunta na pala siya dun, oh. Namatay siya sa pangangalunya. Hindi naman siya sumiping, pero sa tumingin siya, pangangalunya na po yun sa batas ng Diyos. Kaya dapat maunawaan natin ito.
nalalabag po yung 10 utos ng Diyos. Sabi ko nga, hindi kasi ito ipinapaliwanag isa-isa. Idinidikit lang yan sa mga pader, sa mga groto, sundin mo ang 10 utos na walang explanation. Ikaw naman, ay, pag tinanong kayo, nasusunod ko yan. Kasi hindi mo naman naiintindihan. Kaya ngayon, ito yung magandang pagkakataon, ipaunawa sa atin. Pangwalo, huwag kang magnanakaw. Nakapagnakaw na ba kayo? Pag sinabing pagnanakaw, pag kinuha mong isang bagay na walang pahintulot sa may-ari, ginamit mo na walang pahintulot, nagnakaw ka na. Pagnanakaw. Tingnan natin itong babaeng magnanakaw. Grabe siyang magnakaw. Tingnan nyo. Flat screen TV yata yan, no? Tingnan niyo ito. Ito may gamit dyan, may bag dyan. Tinakpan ng sako. Yung bag. Tapos titingin-tingin siya. Ayun na, binuhat na. Tinakpan lang ng sako. Eto, grabe din itong magnakaw. Mga case-case. So, kung titignan natin, di ba? Nagnanakaw sila. Pero, nakalagay sa Biblia, tingnan nyo, pinakauna. Mga magnanakaw. Nilakihan ko na po yung letra. Masaki, mga maglalasing, mga mapagmura o mga manggagancho, tingnan nyo po ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Isa dyan, ano daw? Magnanakaw. Kahit po piso lang, nangupit kayo, nung bata ka pa, inutusan ka ng nanay mong bumili, pagbalik mo ng sukli, nangupit ka na ng piso, nagnakaw ka na. Sabi ng Biblia, Kawikaan 28 verse 24, ang nagnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at nagsasabi hindi ito masama ay kasamahan ng maninira. Yan pong pangungupit, kasalanan po yan sa Diyos. Nalabag mo na yung utos ng Diyos, yung ikawalong utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. I-check niyo po ang inyong sarili. O kaya, sa kaklase mo, kinuha mo yung eraser, inuwi mo yung lapis nung bata ka pa, nagnakaw ka na. Naunawaan niyo po? Pang-siyam, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Yan. I'm sure, lahat nakapagsinungaling na sabi kanina. Sabi ng Biblia, walang taong gumagawa ng pandaraya ang tatahan sa aking bahay. Walang taong nagsasalita ng kasinungalingan ang mananatili sa aking harapan. Ulitin ko po. Nakapagsinungaling na kayo o hindi? Minsan, hindi mo napapasin, nagsisinungaling. Opo, nagsinungaling. Minsan, tinanong ka, kumain ka na o hindi? Anong sagot mo? Kahit hindi ka pa kumain. Kumain ka na o hindi? Anong sagot mo? Kumain na? Bakit sinabi mong kumain na kahit hindi ka pa kumakain? Nahiya ka lang. Di ba ba? Nahiya. Opo. Kasalan. Nagsinungaling ka na. Naintindihan niyo po? Sunod, yan. Huwag kang mag-iibot. Yan yung meron ka na, hindi ka pa rin ako kontento. Matinding pagnanasa. Wala kang kakontentuhan. Naghahangad ka pa ng mga bagay-bagay na higit kung anong meron ka. Sabi ng Biblia, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. So, tanong, nasusunod niyo po ba ang 10 utos ng Diyos? Nasusunod o hindi? Yung totoo, nasusunod hindi? Kung yan ang gagamitin mong paraan para makapasok sa langit, makakapasok ka ba sa langit? Hindi. Hindi mo nasusunod ito. So, hindi ka makakapasok sa langit. Hindi mo nasusunod Kulang ang requirements mo. Kung susundin mo yan, dapat kumpletong masunod mo yan. Nasunod niyo po ba yung 10? Hindi. Kung pupunta kayo sa Korea, may requirements. Dapat makumpleto mo yung requirements papuntang Korea. Kung kulang ang requirements papuntang Korea, makakapunta ka ba ng Korea? Hindi. Ganon din ito.
Sa 10 utos ng Diyos, kung susundin mo talaga yan, dapat makumpleto mo yan. Kaya nyo bang kumpletuhin? Hindi po. Nalabag mo na eh. May nalabag na. Hindi po. Sa katunayan, hindi natin kayang sundin yan. Kaya, ang tanong ito, bakit ibinigay ng Diyos ang 10 utos? Hindi naman para tayo maliligtas eh. Hindi naman para natin kayang sundin. Bakit ibinigay ng Diyos ang 10 utos ng Diyos? Ito po yung sagot. So sabi dito, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Hindi ka maliligtas dyan. Sa pamamagitan daw ng gawa ng kautusan, yung 10 utos, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Hindi ka maliligtas dyan. So bakit? Bakit ibinigay? Sabi sa kulay black, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Sa pamamagitan ng 10 utos, nalaman mo, makasalanan ka. Naintindihan niyo po? Nagsasabi yung 10 utos, makasalanan ka. Hindi yun ang paraan para makapasok sa langit. Pero sa pamamagitan mo, malalaman mo, makasalanan ka, madumi ka. Kagaya nito. Ito po, napakagandang example dito. Lagi itong ibinibigay sa atin. Sabi, yung 10 utos parang, yan, stethoscope. Yung stethoscope ay pang-examine. Hindi nakakagamot ang stethoscope. Yung stethoscope ay instrumento para suriin yung ating sakit. Kapag nalaman yung sakit natin, bibigyan ka ng gamot o operahan ka. Di po ba? Pero yung stethoscope mismo, nakakagaling ba siya? Instrumento lang siya. Ganon din ang 10 utos. Hindi yun ang paraan para makapasok ka sa langit. Naintindihan niyo po? Nagsasabi yun, nalaman mo kung ano yung kasalanan. Naunawaan niyo po? Parang salamin. Yung salamin, pangsuri. Pagising mo sa umaga, haharap ka sa salamin, may muta, maghihilamos ka. Pero yung salamin mismo, hindi pwedeng yung salamin, ikuskus mo yung mukha mo sa salamin. Hindi yun makakalinis. Ang kailangan mo, maghilamos. Isang kahangalan, kung gagamitin mo yung salamin, panglinis ng muta mo. Parang ganyan po ang 10 utos ng Diyos. Knowledge of sin. Dahil nalaman mo yung kasalanan, anong tawag sa'yo? Makasalanan pala ako. Nasusunod niyo po yung 10 utos o hindi? Hindi. So, anong tawag sa'yo? Opo, makasalanan. Saan ka papunta pag namatay? Imagine niyo. Ulitin ko po yung tanong. Linawin ko lang yung tanong. May kasalanan. Makasalanan. Galing tayo kay Adan. So, paano kaya yan? Kung mamatay ka ngayong gabi, saan ka pupunta? Yan po ang pag-isipan ninyo ngayon. So sabi ng Biblia, ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Grabe ito. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan nasa ilalim ng isang sumpa. Kung sinusunod mo na yung 10 utos, nasa ilalim ka ng isang sumpa. Ibig sabihin, kung yung 10 utos ang ginagawa mong paraan para makapasok sa langit, nasa ilalim ka ng sumpa. Bakit kaya? Ito yung sagot. Sapagkat nasusaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Bakit kaya? Sinusunod ko na nga yung 10 utos, nasa ilalim pa rin ako ng isang sumpa. Bakit kaya? Kasi po, sinisikap mong sundin, hindi mo naman kayang sundin. Kung susundin mo yan, dapat ma-perfect talaga 100%. Pero hindi naman talaga kayang sundin yan. So, nalalabag mo. Kaya kung yan pa rin ang ginagamit, kahit na hindi mo siya nasusunod, yan pa rin ang ginagawa mong paraan sa isip mo, yan pa rin ang paraan para makapasok sa langit, kahangalan po yan. May ibang paraan para maligtas, hindi sa pamamagitan ng 10 utos ng Diyos. Yun yung aalamin natin. Anong paraan yung itinuturo ng Biblia? Dahil ang paraan para maligtas, hindi sa pamamagitan ng gawa o ng 10 utos. Sabi ng Biblia, sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Lahat ng ginagawa natin, gawa, pagsisikap, pagbibigay ng offering, pananalangin, posisyon, pagsisimba o anumang gawa pagsunod sa 10 utos, hindi yan ang paraan para maligtas. Ang sabi ng Biblia sa Roma, chapter 3, verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat daw nagkasala. Kasama kayo sa lahat. Lahat tayo nagkasala. Kaya nga, kahit gumawa ka ng mabuti, para sa Diyos madumi yan. Bago tayo gumawa ng mabuti sa Diyos, siguraduhin muna natin na malinis na tayo, ligtas na tayo. Kasi, kung hindi ka ligtas,
yung ginagawa natin para sa Diyos, hindi niya yung tatanggapin. Tingnan niyo ito, sabi ng Biblia. Isaiah chapter 64 verse 6, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran, naging parang maruming kasuotan. Sabi, ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Katwiran. Ano yung katwiran? Magawang mabuti. Pero ano na yung gawang mabuti? Naging parang maruming kasuotan. Dapat yung gawang mabuti, naging parang malinis na kasuotan. Kasi gumagawa ka na nga ng mabuti. Pero sabi ng Biblia, naging parang maruming kasuotan. Bakit kaya ganun? Ang lahat naming katwiran, yung ginagawa nating mabuti, naging parang maruming kasuotan. Ibig sabihin, hindi tinanggap ng Diyos. Kasi madumi. Halimbawa, may example po dyan lagi. Yung bata na 5 years old, naglaro sa labas, umuulan, pero kalalaro ng bata, ang puti-puti niya, ang puti-puti ng bata, hinawakan yung tae ng aso. Hawak-hawak niya, tae aso. Ngayon, naisip niya, uuwi na siya sa bahay, tapos na siya maglaro. Naisip niya, pagagalitan ako ng mama ko dahil may tae ng madumi ako. Pero may paborito sa mama, siopaw. Steamed siopaw sa 7-Eleven. Bumili siya. Kulay puti. Sabi niya na, huwag niyo na pong balutin. Akin na po kasi nagmamadali ako. Hinawakan niya yung steamed siopaw ng kamay niyang may tae. Sabay takbo siya sa nanay. Sabi niya, na, ako sa'yo, kainin mo na. Kakainin niyo yung siopaw kung kayo yung nanay, may tae ng aso. Sasabihin niyo, anak, mabuti ang intention mo. Pero maghugas ka muna ng kamay bago ka magbigay sa akin ng siopaw. Hindi nyo tatanggapin. Kahit mabuti yung intention niya, gumagawa siya ng mabuti, di ba? Mabuti yun, magbigay ng pagkain sa nanay. Pero hindi tatanggapin ng nanay dahil marumi siya. Di po ba? Ganon din sa Diyos. Mabuti. Gumagawa ng mabubuti. Pero para sasabihin ng Diyos, teka lang muna, madumi ka. Lutasin mo muna yung problema sa kasalanan mo bago ka gumawa ng mabuti sa akin. Naintindihan niyo po? Pagligtas mabuti. Pero kung hindi ka paligtas, pupunta ka sa impyerno. Walang kinalaman sa Diyos yung paggawa ng mabuti. Dahil meron pong paghuhukom nakalagay sa Biblia. Pag namatay ang isang tao, hindi pa yan ang katapusan. Merong paghuhukom pagkatapos ng kamatayan. Tinan niyo po sa Biblia. Hindi ko yan salita. Hebreo chapter 9 verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Tingnan niyo po At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pag namatay daw po pagkatapos paghuhukom. Kaya pag-isipan natin ito. Ano ang paghuhukom? Pagkatapos ng kamatayan, may paghuhukom. Pag sinabing paghuhukom, isa-isa tayong tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Pag ikaw ay nagkasala, yan, guilty ka, pupunta ka sa impyerno. Ano ang paghuhukom? Pag-isipan natin. Ang paghuhukom, isa-isahin natin. Una, bawat isa'y tatayo sa harapan ng Diyos. Bawat isa. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang isipin nyo muna, sarili nyo. Huwag nyo munang intindihin yung katabi kasi dapat mag-focus kayo. Wala ka nang palusot sa Diyos pagharap sa Diyos. Isa-isa tayo. Mayroong aklat ng buhay at Biblia. Sabi, mayroong aklat ng buhay at dalawang aklat ang gagamitin pagharap natin sa hukuman ng Diyos. Hahatulan ang bawat isa ayon sa Biblia. Ito yung gagamitin ng Diyos na panghatol sa atin. Ngayon, nasa ilalim tayo ng batas ng Pilipinas kasi nandito tayo. Pag nagkasala kayo, saan kayo dadalhin? Anong gagamiting batas? Batas ng Pilipinas. Pag pumunta kayo sa Korea, ano ang batas ang gagamitin? Batas ng Korea. Pag pumunta kayo sa Amerika, batas ng Amerika. Pero pag namatay ka, wala ka na, di ba? Wala ka na dito. Batas na ng Diyos. Sa batas ng Diyos, anong gagamitin? Biblia. Sa batas ng Diyos, puso, isip, gawa, buong buhay, hahatulan. Dito, hindi. Dito, gawa lang. Yung isip mo, yung puso mo, walang kulong yan. Kunyari, nag-isip ka ng masama sa katabi mo, makukulong ka? Hindi. Walang batas dyan. Gawa, hahatulan ka. Bawat may sala, itatapon sa lawa ng apoy. Yan yung impyerno. Kaya may kaibahan yung paghukom ng mundo at paghukom ng Diyos. Sa mundo, sa pamamagitan ng gawa, pag lumabas, saan ka mapupunta? Bilangguan. Sa batas ng Diyos, iba. Sa batas ng Diyos,
sa pamamagitan ng gawa at ng Biblia at ng puso. Kunyari, pumatay kayo ng tao. Sabihin ba ng pulis, okay, maghanap kayo ng Biblia, dalhin nyo dito, hatulan natin to, gumawa to ng pagpatay. Biblia ba ang gagamitin? Hindi. Sasabihin niya, ganito yan, article bla bla bla. Article ganito nilabag mo. Yung batas ng Pilipinas yun. Pero pag sa Diyos, wala ng article number bla bla bla. Ito na. Biblia, isip, gawa, puso, hindi po bilangguan. Impyerno. Naintindihan niyo po? Napakahalaga nito. Hanggang nandito tayo, batas ng mundo. Paglabas, pag namatay ka na, haharap ka na sa Diyos. Batas na ng Diyos. Malalaman mo lang ang batas ng Diyos. Ito nga po, pinag-aaralan nating Biblia. Nandito din yung paraan kung paano natin maipapanalo yung batas. Kung paano tayo makakalusot dito sa problema sa kasalanan. Pero bago maunawaan muna dapat natin, may paghukom. Sabi ng Biblia, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Dadalhin ng Diyos bawat gawa, pati ang bawat lihim na bagay. Ano yung lihim? Sikretong kasalanan. Ano yung sikretong kasalanan? Ikaw lang nakakaalam o dalawa lang kayo nakakaalam. Pagharap mo sa Diyos, ipapakita ng Diyos lahat ng kasalanan mo. Yung itinatago mo kasalanan na naitatago nakakaalam, pagharap mo sa Diyos, doon na. Mahahayag na doon. Dito, pwede nating itago yung kasalanan. Kaya nga, may butas yung batas natin dito. May mga gumagawa ng kasalanan na hindi naman nakukulong. Lalo na kung mapera ka. Pwede mo yan, mapagtakpan kung mapera ka. May mga nakukulong. Dahil hindi fair dito sa mundo. Sa batas ng Diyos, kahit magaling ka pang walang magaling-galing na abogado dyan. Yung Diyos po, siya yung hahatol sa atin. Wala tayong maitatago sa Diyos, sabi ng Biblia, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya. Kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Wala daw pong nilalang na makukubli sa harap niya. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos lahat. Halimbawa, ganito. Ito po ay truck ng saging. Nagtago yung mga tao sa loob para makapagtago sa checkpoint. Na-checkpoint sila, na-x-ray. Nahuli yung mga tao sa loob. Akala nila, nakakatakas sila, pero may x-ray po na-x-ray sila. Tarang ganyan ang Diyos. Wala tayong maitatago sa Diyos. Ngayon, kahit gumawa kayo ng kasalanan, wala namang nangyayari. Hahatulan ba agad? Wala po. Malaya ka kung gagawa ka ng kasalanan o hindi. Kasi, tahimik ang Diyos ngayon. Hinahayaan. Sige lang. Malaya ka. Kasi hindi pa naman paghuhukom So hanggang wala pang paghukom, malaya ka. Parang kriminal. Yung kriminal, nakagawa siya ng kasalanan, hindi pa siya nahuhuli, ay di okay, nahuli ka. Hahatulan ka na, yari ka. Habang wala pang hatol, malaya pa yan sa kulungan, pagala-gala. Nagiinom yan. Sige, gala-gala yan. Pagdating na ng hatol, wala ka ng kawala. Ganyan din sa Diyos. Ngayon po, parang wala pa lang. Sabi ng Biblia, ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nanahimik. Tahimik lang kasi ang Diyos. Iniisip mo ako'y gaya mo. Ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Sabi niyan, ako'y nanahimik. Yan yung ngayon. Tahimik lang ang Diyos. Tahimik lang ang Diyos. Pero sabi ito na, ngunit, ngayon, ano yung ngayon? Sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa yung ngayon na yan. Yung ngayon, yan yung pagharap muna sa Diyos, sa hukuman ng Diyos. Ipapataw ang paratang sa harapan. Yung ngayon na yun, eto ka na. Nakatayo ka na sa hukuman ng Diyos. Ang trono ng Diyos, malaking tronong puti. Dahil ang Diyos ay banal, ipapakita lahat ng kasalanang ginawa mo sa buong buhay mo. Ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Sisingilin ka na ng Diyos sa lahat ng kasalanang ginawa mo. Gamit ang Biblia. Yan. Ngayon, nalaman mo na, ipinakita na sa iyo. Hindi mo alam kung paano nalutas, namatay ka, hindi mo alam paano yung nalutas, pupunta ka, ikaw mismo maglalakad papunta po doon sa impyerno. Dapat maunawaan mo po, miserable ang kalagayan mo sa gabing ito. Pag namatay ka ngayong gabi, pupunta ka sa impyerno kung hindi ka po ligtas. Tingnan niyo po ito nakalagay sa Biblia. Ito yung hukuman ng Diyos. Sa Apokalipsis chapter 20, verse 11 hanggang 15, sabi,
At nakita ko ang isang malaking tronong puti. Bakit tronong puti? Ang Diyos ay banal. At ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. At binuksan ang mga aklat. Sabi, ulitin ko po, binuksan ang mga aklat. Ano yung mga aklat? Bakit mga aklat? Ilang books to? 66 books. Ito po, mga aklat. Yan, Biblia, binabanggit yan. At ang mga binuksan din, ang isa pang aklat. Bukod sa Biblia, may isa pang aklat. Ang aklat ng buhay. Meron tinatawag na Book of Life. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ayon sa nakatala sa mga aklat. O hinatulan daw yung mga patay ayon sa kanilang mga gawa. Ayon sa nakatala sa mga aklat. Biblia po ang hahatol sa atin. Tapos tinan niyo po yung isa. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kung wala yung pangalan mo sa Book of Life, itatapon ka sa lawa ng apoy. Kaya nga bago tayo mamatay, kailangan sigurado mo nakasulat ka sa aklat ng buhay. Pag-aaralan natin yan sa Bible seminar na ito, kung paano tayo maliligtas. Pero tanungin ko muna kayo, may kasalanan ka ba o wala? Saan pupunta ang makasalanan? Yan. Kung naintindihan nyo ito, dapat naintindihan mo, pupunta ka sa impyerno. Kaya kailangan mag-pray ka sa Diyos, Lord, tulungan mo po ako. Huwag muna akong mamatay ngayong gabi. Kasi kung mamatay ka ngayong gabi, hindi mo pa alam kung paano yung solusyon, pupunta ka na sa impyerno. Ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao, kasalanan. Sabi ng iba, kaunti lang naman ang nagagawa kong kasalanan, kaya siguro sa langit naman ako pupunta, kaunti lang naman Anong sabi ng Diyos? Kapag may kasalanan, hindi maaaring makapasok. Kahit tuldok lang kasalanan mo, hindi pwede. Kasi, sa Awit chapter 5, verse 14 ninyo, sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Galit ang Diyos sa kasalanan, sa madaling salita. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Saan nakatira ang Diyos? Saan nakatira ang Diyos? Saan ang trono? Saan? Nandun ang trono niya, di ba? Ngayon, sabi ng Biblia, ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang trono ng Diyos nasa langit. So, kung may kasalanan ka, pwede ba sa langit? Pwede sa langit may kasalanan? Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Kahit tuldok lang, kasalanan mo, hindi pwede sa langit. Dapat masolve yan. Gaano karami kasalanan mo, dapat malutas. Pero hindi ipinag-uusapan yung dami. Ang issue, pare-pareho tayo makasalanan dahil galing tayo kay Adan. Kaya ipapakita ko sa inyo yung resulta ng check-up natin ngayon ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, ikaw ay makasalanan. Naniniwala ka ba dito o hindi? Kung naniniwala ka, inamin mong makasalanan ka, kailangan mong maligtas. Yan ang kailangan mo. Yan ang reseta, kaligtasan. Pero bukas ibibigay ang kaligtasan, hindi ngayon. Check up pala ngayon. Bakit pag hindi ka naligtas, patungo ka sa impyerno? Ito po yung sitwasyon mo ngayon. Seryoso yung sitwasyon mo ngayon. Kailangan mong maligtas. Kailangan mangyari agad yan bukas. Bakit? May impyerno. Pag-isipan natin to. Totoo ba ang impyerno? Sabi ng maraming tao, hindi daw totoo ang impyerno. Walang impyerno. Kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Wala naman silang Biblia. Nagsisimba lang sila, okay, konting misa, uwi. Hindi naman sinasaliksik ang Biblia. Kaya sabi na, walang impyerno. God is love. Love lang ang pagkakilala na sila Diyos. God is love. Kasi kung may impyerno, hindi na daw love ang Diyos. Naalala niyo yung baha nung panahon ni Noe? Maraming tao namatay. God is love ba sa mga taong yun? Ang Diyos po ay pag-ibig doon sa 8 taong naligtas ng baha. Naniwala sila, sumunod sila sa Diyos. Pero yung mga hindi naniwala, galit ng Diyos yung naranasan nila. Ganon din sa panahon natin.
may impyerno dahil galit ang Diyos sa kasalanan. Yung mga taong hindi nalutas yung problema sa kasalanan, pupunta sa impyerno. Kaya nga sabi ng Biblia, kung ang kamay mo ay nakapapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno. Binanggit po, impyerno. Sa apoy na hindi mapapatay, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy hindi napapatay. Yun daw pong impyerno, may apoy na hindi napapatay, mapapatay. May uod na hindi namamatay at ang apoy hindi napapatay. Yan po ay impyerno. Kaya nga daw yung kamay mo nakapagpapatisod, putulin mo. Gaano kasakit yung putulin yung kamay? Tingnan nyo pa. Kung ang paa mo'y nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paka at may itapon sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy hindi napapatay. Paulit-ulit na sinasabi, apoy hindi napapatay, uod hindi namamatay. Tapos, kung yung paa daw nakapagpapatisod, putulin. Laging putulin. Kung yung kamay daw ay kasalanan, putulin. Kung yung paa daw... Tingnan niyo po ito. Kung ang mata mo'y nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy hindi napapatay, sapagat bawat isa ay aasinan sa apoy. Ito naman mata. Kung yung mata mo nakapagpatisod, dukitin. Kung yung mata mo daw sanhin ng kasalanan, dukitin. Bakit? Mas mabuti ba doon na bulag kang mapunta sa impyerno? Bakit? Galit ang Diyos sa kasalanan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kung yung kamay mo makasalanan, putulin. Paa, putulin. Mata, dukitin. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Huwag kang pumunta sa impyerno. Bakit? Yung sakit ng pagputol ng paa, sakit ng pagputol ng kamay, at pagdukit ng mata, yung hapdi niyan, mas matindi pa yung mararanasan mong sakit pag napunta ka sa impyerno. Naunawaan niyo po? Huwag kang mapunta sa impyerno. Anong itsura ng impyerno? Ito po. Revelation 21 verse 8, lawa ng apoy at asupre. Lawa ng apoy at asupre. May apoy na hindi namamatay, may uod na hindi namamatay. Mark chapter 9 verse 48. Walang kapahingahan araw at gabi. Revelation chapter 14 verse 11. Pag pagod ka maghapon dito sa lupa, gabi pwede kang magpahinga. Sa impyerno wala. Habang buhay, walang kapahingahan. Sinusunog ka. Nararamdaman mo yung hapdi, ngit-ngit, ngalit. Mananatili yung mapapait na alaala, kadiliman. Bakit kaya ganun? Kadiliman. Pag maapoy, dapat maliwanag Pero yung impyerno, kadiliman. Alam niyo po, yung kulay ng apoy, nag-iiba-iba, depende sa init. Pag malakas, blue. Pag medyo mahina na, dilaw. Pag sobrang lakas, pumuputi yung apoy. Pag nag-aasitilin ka na po, napakalakas na yan. Pero yung pinakamatinding apoy, ayon sa mga scientist, kulay itim. Walang nakikitang apoy na itim. Pero sabi ng mga scientist, yun daw po yung apoy sa impyerno, kulay itim. Matindi. Kaya sabi ng Biblia, kadiliman. Huwag tayong mapunta sa impyerno. May sakit na inahalin tulad sa impyerno. Kung meron daw sakit dito sa lupa na pwedeng itulad sa impyerno, yun yung sakit na CRPS, yung tinatawag na CRPS. So, meron pong sakit na mala-impyerno sakit. I-check ko po yung sakit na mayahalin tulad sa impyerno. Kasi kung i-rate natin yung sakit 1 to 10, yung sakit daw po ng panganganak, number 8. Pero yung sakit ng CRPS na tinatawag, yun po yung sakit na mararanasan mo doon sa impyerno. Grabe yung sakit. Mala-impyerno po. Yung sakit na CRPS. I-check ko lang po kung nandito. Ito po, panoorin natin. 구급차의 사이렌보다 더 날카롭게 도로를 찌르는 소리. 그것은 매일 밤 반복되는 미국시의 조용이다. 처절하기까지 한 신은 그녀에게 엄청난 고통이 밀려왔음을 느끼게 하고 진통제를 준비한 병으로
얇은 주사바늘 하나에 금방이라도 숨을 멎을 듯한 그녀의 반응. 애처롭고 조금은 이상하기도 한 그녀의 고통은 1시간여 만에 비로소 그 사나운 의사를 멈추었다. 말기암 환자에게는 사용되는 마약성 진통제. 그런데 미옥 씨는 매일 이곳에 와 그것을 투여받는다. 그래야만 단 몇 시간만이라도 편히 숨 쉴 수 있기 때문. 모두가 좋은 꿈을 꾸길 바랄 시간. 그는 이 순간이 차라리 악몽이길 바란다. 어떤 고통을 어떻게 느끼는지를 말씀해 주신다면 지금 제가 느끼는 걸 말씀드리면은 다리는 막 지금 발목이랑 무릎 막 이런 데를 어떻게 내찍고요. 제가 영광로 속에 있는 것 같이 이글이글 다 들어가고 막 피부 이런 데는 그 얇은 그 면도날로 막 슥슥슥 베이고 현실 지우고 있다면 그건 시아피스트라고 얘기하고 싶어요. 그만큼 페인을 만들기 때문에 사람을 완전히 혼탁하게 만들게 되거든요. 보통의 사람들은 상상조차 힘든 고통, 대체 어느 정도일 걸까? 평소에도 일정 수준의 통증이 있고 주기적으로 최고치의 그것을 겪는다는 CRPS. 고통의 정도를 수치화했을 때 CRPS는 아이라는 통증, 그 이상이란다. 이렇게 아픈 놈이 차라리 죽는 게 낫다라고 생각을 하는 거죠. 한 3분의 2 환자에서는 자살 충동을 느낀다고 볼 수 있고요. 그 중에 일부는 실제로 자살을 시도를 합니다. So, makita niyo po, yung CRPS, nagiinit yung katawan ng pasyente. Isipin niyo, yung masunog ka. Sa impyerno, may pagngangalit ng mga ngipin. Imagine niyo yung taong nasusunog. Imagine niyo. Nakita niyo po, hindi ko na kaya, sumisigaw siya, hindi ko na kaya. Pero doon po sa impyerno, ayon sa Biblia, unlimited na, mas matindi pang sakit dyan. Walang katapusang sakit. Kaya nga, kahit maliit ng nakasalanan, pupunta sa impyerno, sabi ng Biblia, katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Yung kusing, maliit na kasalanan. Kahit maliit lang kasalanan mo, hindi ka makakalabas doon. Wala pong katapusan yung hapdi. Kaya sana, sa gabing ito, ma-realize nyo yung sitwasyon nyo. Critical yung sitwasyon mo ngayong gabi. Kasi yung kapalaran mo, eto yung kapalaran mo. Ipinanganak ka sa mundong ito, may kasalanan. Darating ang time, mamamatay. Pagka namatay, hindi pa po yan ang katapusan. May paghuhukom. At pag namatay kang hindi ligtas, saan pupunta? Impyerno. Kaya isa lang, dapat isipin natin ito. Kung inauunawaan mo na makasalanan ka, inaamin mo makasalanan ka at alam mo, may ganito kang puso. Tanong, anong dapat kong gawin? May ganito po ba kayong tanong? Anong dapat kong gawin? Paano ako maliligtas? Sabi ng Biblia sa atin, napakahalaga. Na nagsasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi. Una, kayo'y magsisi. Yung magsisi, magkakaroon ka ng tamang pagsisisi kung naiintindihan mo yung sitwasyon mo. Kung nalaman mo ngayon na makasalanan ka, papunta ka sa impyerno, magkakaroon ka nitong pusong nagsisisi. Hindi na yung paulit-ulit na, Lord, patawarin mo ko sa nagawa kong kasalanan. Lord, nakagawa na naman po ako gabi-gabi daw. Sabi, Pastor, lagi naman ako nagsisisi bago ako matulog. Hindi po yung pagsisisi ngayon na tinutukoy. Yung pagsisising ito, isang beses niyo lang gagawin sa buong buhay niyo. Ano yun? Aminin mong makasalanan ka. And then, dapat maunawaan mong papunta ka sa impyerno. And then, ano yun? Hingiin mo yung kaligtasan sa Diyos. Panginoon, isa po akong makasalanang patungo sa impyerno.
Pero ayoko, Lord, mapunta sa impyerno. Iligtas mo po ako. Pero, hindi ka, kunyari, nagsisi ka na. Hindi ka maliligtas dahil nagsisi ka. Kailangan, pero hindi yan ang gamot sa kasalanan, hindi. Kundi ano? Pagkatapos magsisi, manampalataya sa Ebanghelyo. Ang gamot sa kasalanan, ito po, Ebanghelyo. Sabi ng iba, Pastor, sa langit po ako pupunta. Kasi sabi mo, kailangan nagsisi na ako, kaya ligtas na ako. Hindi. Kailangan ng pagsisisi. Pero hindi po yun ang kaligtasan, kundi yung manampalataya sa Ebanghelyo. Kasi kung wala kang pagsisisi, mahirap maintindihan yung Ebanghelyo. Kung hindi mo alam, yung sitwasyon mo, makasalanan ka, hindi mo ma-appreciate yung Ebanghelyo. Naintindihan niyo? Dapat maunawaan mo muna sa sarili mo, makasalanan ako. Kung alam mo yun, meron kang pusong wasak. Hihingiin mo sa Diyos yung kaligtasan. Kaya, explain ko sa inyo, paano ang tamang pagsisisi. Bago yung gamot, bukas pa naman natin ibibigay yung gamot, eto munang dapat yung gawin ngayon. Paano yung tamang pagsisisi. Sabi sa Biblia, sa Acts chapter 2, verse 37, sabi, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang mga puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Nung nalaman ng mga tao yung kalagayan nila, pupunta sila sa impyerno, sabi nila, nasaktan ang kanilang puso. Ngayon, kumusta po ang puso niyo? May puso ba dito na, ay, hindi totoo yan? O may puso na, oo nga, pupunta ako sa impyerno, gusto kong maligtas. Nasaktan po ba ang puso niyo o baliwala sa inyo yung salita ng Diyos na pinag-aaralan natin ngayon? Yung mga taong ito, nasaktan ang kanilang puso. Kaya dahil nasaktan ang puso nila, sabi nila, anong dapat naming gawin? Parang sa ibang translation, paano kami maliligtas? Dapat maunawaan niyo po, hindi kayo maliligtas sa pamamagitan ng inyong gawa. So, anong dapat para kayong taong ito? Mamamatay siya. Hindi siya marunong lumangoy, mamamatay siya. Anong magagawa niya lang? Sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako. Ganyan dapat tayo ngayong gabi. Lord, maawa ka sa akin. Isa akong makasalanan na papunta sa impyerno. Tulungan mo po ako, iligtas mo po ako. Naintindihan niyo po? Sabi ng Biblia, ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo, sapagkat dukha at nangangailangan ako. Kailangan natin ganitong puso. Ako'y dukha, nangangailangan ako. Ako'y isang makasalanan, nangangailangan ako, Panginoon. Kailangan yung sumigaw sa Diyos ng tulong. Para kayong nasa dagat ng kasalanan. Ang magagawa nyo lang ngayong gabi, sumigaw ng tulong sa Diyos. Bigyan ko kayo ng example ng dalawang taong nagsisi, tamang pagsisisi. Sabi sa Luke chapter 18 verse 10, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. So, dalawa po yung nag-pray. Pumunta sa templo para manalangin. Yung isa daw ay Pariseo. Sa Bible, pag sinabing Pariseo, relihiyosong tao. Gumagawa ng mabuti. Religious man. Pag sinabing maniningil ng buwis sa Bible, makasalanan. Kasi, binubulsa niya yung pera na hindi naman kanya. Kaya, makasalanan ang tingin sa kanya ng tao. Ngayon, yung makasalanan, parehas pumasok sa templo upang, ano daw? Manalangin. Tingnan natin yung panalangin ng dalawa. Tingnan muna natin yung isa. Ang Pariseo ay nakatayo. Ganyan po. At nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil. Sabi niya, Lord, thank you. Kasi hindi ako gaya ng mga taong yan, mga mangingikil, mga di makatarungan, mga ngalunya, o gaya man ang maniningil ng buwis na ito. So, ikinumpara niya yung kanyang sarili sa iba. Lord, thank you kasi hindi ako gaya nila. Ano yung sabi niya? Binanggit niya yung kasalanan ng ibang tao. Sabi niya yan, mga mangingikil, mga di makatarungan, mga ngalunya, at alam niya, yung mga ibang tao makasalanan. Sabi niya, hindi ako gaya nila. So, ang tingin niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan. Tapos sabi niya, 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo. Alam niyo yung pag-aayuno? Nananalangin.
Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Grabe to, nagbibigay ng offering. Pera, tithes. So, nagtiwala siya sa kanyang gawa. Sa isip niya, mabuti siyang tao. Nagbibigay siya, gumagawa siya ng mabuti. Sa isip niya, maliligtas siya dahil dyan. Yung Pariseo po, nagtiwala sa sarili. Sa isip niya, maliligtas siya dahil gumagawa siya ng mabuti. Hinamak ang iba. Binanggit niya yung mga kasalanan ng iba. Hindi niya nakikita yung sarili niya. Religyoso, gumagawa ng mabuti, nag-aayon, nananalangin, nagbibigay sa simbahan, pero mayabang na puso. May pagsisisi ba siya? Inamin niya bang makasalanan siya? Hindi. Anong binanggit niya? Kasalanan ng ibang tao. Kasalanan niya, hindi. Maraming ganyan tao ngayon. Pag tinanong mo, may kasalanan ka? Wala. Ay, hindi. Mabuti akong tao. Wala akong kasalanan. Kumpara sa kapitbahay ko, mas mabuti ako. Kaya, yung kapitbahay ko siguro sa impyerno, ako sa langit kasi gumagawa naman ako ng mabuti. Maraming tao, kagaya ng Pariseo, ayaw po ng Diyos ng pusong mayabang. Hindi siya nagsisi. Hindi niya inamin yung kasalanan niya. Wala. Naintindihan niyo po? Pero tingnan natin yung kasalanan ng isa. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mata sa langit. So nakayuko. Kundi dinadago kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. May pagsisisi dito o wala? Meron po. Ito na oh. Diyos, mahabag ka sa akin na isang... Anong tawag niya sa kanyang sarili? Inaamin niya makasalanan siya. Binanggit ba yun ng Pariseo? Ang binanggit ng Pariseo, Lord, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Nananalangin naman ako 2 beses sa isang linggo. Hindi ako gaya ng ibang tao. Hindi niya binanggit. Ang tingin ng Pariseo, malinis siya. Ito po, inaamin niya, makasalanan siya. Hindi maitingin ang mata sa langit. Bakit? Nahihiya siya sa Diyos sa sitwasyon niya. Alam niyang marami siyang kasalanan. Dinadago ka ng kanyang dib. Inis na inis siya sa sarili niya dahil gumawa siya ng mga kasalanan. Humihingi ng awa ng Diyos dahil alam niya hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Alam niya, Diyos lang. Alam niyang siya'y lubhang makasalanan. Gusto ng Diyos, pusong nagsisisi. At nandito yan sa isang Pariseo. Sa paningin ng tao, makasalanan siya. Pero sa puso niya, nagsisisi siya. Gusto niyang maligtas. Naintindihan niyo po? May ganito ba kayong puso ngayong gabi? Kailangan niyo po ng ganitong puso ngayong gabi. Kung naiintindihan niyo na kayo'y makasalanan, meron kayong hiya sa Diyos. Hingiin niyo yung awa ng Diyos. Inaamin mong makasalanan ka. Ano yung tamang pagsisisi? Paikliin ko lang yung sinabi ng Pariseo, ay ng tax collector, maniningil ng buwis. O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ito po yung pagsisisi. Mahabag ka sa akin isang makasalanan. Naintindihan niyo po? Kaya sinong naligtas? Sabi sa Luke chapter 18 verse, sinasabi ko sa inyo, na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Yung taong ito, yan po yung tax collector. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa. Ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Nagmataas yung Pariseo. Hindi niya inaming makasalanan siya. Ito pong maniningil ng buwis, inaming makasalanan siya. Lord, maawa ka sa akin, isang makasalanan. Kaya ano yung pagsisisi? Pag sinabing pagsisisi, turning away from sin. Alam mong papunta ka na sa impyerno. Ulitin ko po. May kasalanan ka o wala? Kung mamatay ka ngayong gabi, saan ka pupunta? Ito yung sitwasyon mo ngayon. Papunta ka sa impyerno. Dahil ikaw ay sinner. Pag sinner, impyerno. Ano yung pagsisisi? Huwag kang magpatuloy sa impyerno. Bumalik ka na sa Diyos. Bumalik ka pa. Hingiin mo yung kaligtasan sa Diyos. Lord, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Bakit? Bakit yung isang sinner, kailangan maalis yung kasalanan? Holy God, ang Diyos ay banal. Naunawaan niyo po, hindi pwedeng pumunta sa langit ang isang makasalanan. Pero may paraan kung paano tayo magiging banal. Bukas, yun yung pag-aaral natin. Kaya sa gabing ito, may dalawang klaseng puso dito po ngayong gabi. Meron pong dalawang tao ngayong gabi. Pusong Pariseo at pusong maniningil ng buwis. Yung Pariseo nagtiwala sa kanyang sarili. Maring meron Pariseo, ay, para maligtas,
Kaya ko nang iligtas ang sarili ko. Hindi na ako babalik bukas. Yan po ay pusong Pariseo. Kailangan natin aminin yung ating kasalanan. Isa akong makasalanan. Maawa ka sa akin, Lord. Yan po yung pusong tax collector. Hindi ko alam. Diyos lang nakakaalam. Pero maaari na may dalawang puso sa gabing ito. Kaya nakikiusap ako, ano ang kailangan yung gawin? Magkaroon ng pusong nagsisisi. Sabi ng Biblia, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso. Yung hain sa Diyos, bagbag na diwa. Hain! Pag may bisita kayo, hinahainan nyo. Kunyari, binigyan nyo ng kape, naghain ka. O binibigyan nyo ng pagkain para makakain. Inialay nyo sa Kanya. Sa Diyos po, bagbag na diwa. Yun ang gusto ng Diyos. Bagbag na diwa. Ano yun? Nagsisising puso. Kung walang pagsisisi, kung walang pag-amin sa kasalanan, kahit na makasalanan, kung isip mo, langit pa rin, hindi yung pusong nagsisisi. Kailangan po natin nagsisising puso. Pero kung nagsisisi ka, anong sabi? O Diyos, hindi mo hahamakin, hindi ka lalaitin. Pinag-aralan natin yung kasalanan, hindi para laitin, hindi para ipahiya, kundi para ituro kung paano maliligtas. Kaya nga, anong dapat natin gawin? Naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi. Yan yung una. Kaya pakiusap mamayang gabi pag uwi nyo, anong dapat gawin? Mag-pray. Lord, tulungan mo po ako na huwag muna ako mamatay ngayong gabi. And then, Lord, tulungan mo po ako, makabalik ako bukas sa Bible seminar para maligtas. Panginoon, inaamin ko po na makasalanan ako, pero iligtas mo ako. Pagkatapos bukas, bumalik ka at pag-aaralan natin yung Ebanghelyo. Manampalataya sa Ebanghelyo. Ang gamot sa kasalanan, Ebanghelyo. Kaya sana po bukas, kahit nakompleto mo yung 4 na araw, nalaman mo lang yung sakit mo. Wala pa yung gamot. Bukas yung gamot. Kaya sana, bumalik ka bukas. Kung hindi ka babalik, para kang nagpa-check up lang. Marami ngayon, nagpapa-check up, ayaw nang bumalik kasi mahal daw yung check up. 1,000 daw ang check up, kaya sabi nila, wag na lang tayo magpa-check up, mag-self-medication na lang tayo. Delikado yan. So, wag gumawa ng sariling paraan. Dito tayo sa parang itinuturo ng Biblia. Kaya pakiusap, pag-uwi, ano pong dapat gawin? Hingiin yung kaligtasan sa Diyos. Magsisi. So, hanggang dito lang yung nais kong ibahagi sa inyo. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Ama naming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, na sa amin ay may likha. Panginoon, sa oras na ito, nalaman namin ang aming kalagayan sa iyong harapan. Kami po ay mga miserabling makasalanan na patungo sa impyerno. Subalit hinihiling ko po na ikaw po ang mahabag sa amin. Tulungan mo po ang mga nakikinig sa oras na ito. Ano man po ang mga hadlang na makabalik po sila bukas upang makinig ng Ebanghelyo. Nakikita po namin ang mga tanda ng katapusan ng panahon. Na walang sino man sa gabing ito ang narito na mapunta sa impyerno. Bagkus, tulungan mo po sila na maligtas. Magkaroon sila ng pusong nagsisisi. Kung meron pa rin po sa lugar na ito na matigas ang puso at ayaw maniwala sa Biblia, mahabag ka po, Panginoon. Tulungan mo po na makabalik po sila bukas at magkaroon ng tunay na kaligtasang itinuturo ng Biblia para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo po kami sa pag-uwi. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.